Si Suma ay umiidolo kay Daniel Padilla, kaya dinala siya sa isang mahiwagang mundo ng hari na gustong isakripisyo siya upang matiyak na mananatili ang kanyang kaharian. Inilagay ni Suma ang kanyang utak upang gamitin at hindi lamang nailigtas ang kanyang sariling buhay, ngunit naging bagong hari din na magpapakasal sa prinsesa at magsimula ng kanyang sariling buhay habang sinusubukang ihinto ang isang napakalaking all-out war na malapit nang mangyari. Si Suma ay umiidolo parent kay Daniel Padilla na nakatira kasama ng kanyang lolo sa modernong panahong Japan, at napakamahusay pagdating sa pagpaplano. Ang lalaki na ito ay palaging nag-aaral sa silid-aklatan dahil gusto niyang madagdagan ang kanyang kaalaman. Noong nasa library siya, pumunta siya para kunin ang isang libro sa shelf nang biglang may lumitaw na maliwanag na liwanag sa ibaba niya. Tila halatang nalilito siya sa pangyayaring ito, ngunit bago pa niya magawa ang anuman, sinipsip siya sa loob nito, at sa susunod na sandali ay bumagsak siya mula sa langit. Sa isang ganap na hindi kilalang lupain, siya ay sobrang natatakot, iniisip na masasawi siya sa pagkahulog mula sa taas na ito. Ngunit ang nakakagulat, bumagsak sa lupa nang walang anumang pinsala. Inalis niya ang pagkahilo at napansin niyang napapalibutan siya ng isang grupo ng mga nakahoodie na figure na nakatingin sa kanya. Ito ay medyo nagpatakot sa kanya, ngunit siya ay nagpakita ng isang matapang na mukha at nagpa siya na magsinungaling na siya ay may ganap na kontrol sa sitwasyon. Ang mga nakahoodie na figure ay nag-escort sa kanya sa tila isang silid ng hukuman. Tumingin siya sa paligid at nakita niya ang mga taong nakasuot ng mga uniforme. Ang ilan sa kanila ay hindi mga tao, ngunit mukhang pinaghalong hayop at tao. Ang hari, na nakaupo sa trono hanggang ngayon, ay bumangon at tinanggap siya sa kanyang kaharian, na tinawag na bayani si Suma, na ikanalito niya. Ang hari ay nagpapasalamat sa kanya sa pagsagot sa kanyang tawag, ngunit ito ay nagpagalit kay Suma dahil hindi siya sumasagot ng anumang mga tawag, at siya ay humigit kumulang na hinayla mula sa kanyang lugar nang walang kanyang pahintulot at dinala rito. Nagulat ang hari at hiniling sa kanya na huwag magalit sa kanila dahil mayroon silang paliwanag. Ipinaliwanag niya na siya ay kasalukuyang nasa isang mundo na may mga mangkukulam at wizard, dwarf at duwende, mga kabalyero at dragon na malayang gumagala sa mundo. Gayunpaman, ilang oras na ang nakalipas, isang maliit na portal ang bumuka sa hilagang bahagi ng kanilang kontinente, at biglang nagsimulang lumabas mula rito ang isang malaking pulutong ng mga demonyo. Ang lahat ng nakapalibot na kaharian ay nagsimulang pagsamahin ang kanilang lakas upang labanan ang mga demonyo, ngunit lumalabas na ang mga demonyo ay tila hindi mabilang, at kahit gaano karami sa kanila ang nasawi, sila ay palaging tila napapalitan kaagad. Ngunit ang nakalulungkot, ang kanilang kaharian ay walang masyadong manpower, at sa makatuwid ay hindi sila maaaring magpatuloy sa pakikipaglaban sa gayong labanan. Tumingin si Suma sa hari at sinabi sa kanya na walang paraan na lalaban siya sa mga demonyo. Mukhang napahiya ang hari, kaya lumapit ang isa sa kanyang mga ministro at ipinaliwanag sa kanya na isa sa mga kaharian na kilala bilang Chaos Empire ang pinakamalakas sa kanilang lahat, at patuloy na humihingi sa kanila ng suportang pera. Kung hindi sila nag-aalok ng suporta sa pera, pinagbantaan sila ng Chaos Empire ng digmaan. Tinanong ni Suma ang ministro tungkol sa kung paano siya nadadawat sa lahat ng ito, at ang ministro ay tumahimik na tumingin sa kanya at sinabi sa kanya na nagpa siya silang magpatawag ng isang bayani, at pagkatapos ay ialok ito sa imperyong iyon dahil ito ang tanging paraan nila para makabayad dahil wala silang anumang pera. Si Suma ay gulat at blanko na tumingin sa hari, na mukhang nahihiya. Tinanong niya ang hari kung ito ba ang plano niya na tumawag ng isang bayani sa kanyang kaharian, at tumanggo ang hari. Sinimulan ni Suma ang pag-iisip kung ano ang maaari niyang gawin upang makatakas sa sitwasyong ito, at napagtanto na walang paraan na siya ay makatakas mula rito dahil malamang na siya ay napakadaling mahuli at maaaring maging mahirap para sa kanya. Siya ay nagpasya na haharapin niya ang sitwasyong ito ng lohikal at makatotohanan. Tumingin siya sa hari at tinanong siya kung alam niya kung ano ang mangyayari sa kanya kapag naibigay niya siya sa Chaos Empire. Humiling ang hari at sinabing wala siyang ideya kung ano ang mangyayari sa kanya, natiyak na hindi iyon ang gustong marinig ni Suma. Tinanong siya ni Suma kung alam niya man lang ba na magiging ligtas siya kapag ibinigay siya sa kanila, or kung tatapusin siya kaagad sa ilang kadahilanan or iba pa. Hindi nila sinasagot ang tanong na iyon, kaya napagtanto niya na hindi niya ito maaaring ipaubaya sa swerte at magpas siya na gawin ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay.
Tumingin si Suma sa hari at nagtanong sa kanya tungkol sa huling pagkakataon na tinawag ang isang bayani sa kahariang ito, at sumagot ang ministro na ang huling pagkakataong ipinatawag ang isang bayani ay 500 taon na ang nakakaraan, at mula noon, sinusubukan ng mga tao ngunit hindi na ulit makapag-summon sa sinuman. Agad na nabahala si Suma sa mga bagay-bagay at tinanong sila kung ano ang mangyayari pagkatapos nilang ibigay siya, hihinto ba sila sa paghingi ng mga bagay sa kanila pagkatapos. Pinapatigil nito ang lahat dahil napagtanto nilang hindi nila maaaring patuloy na tawagin ang mga bayani upang ibigay lang sila. Mukhang nalilito ang hari, at napagpasyahan ni Suma na ito na ang sandali na kailangan niyang gamitin para makaahon sa problemang ito. Tumingin siya sa kanila at sinabi sa hari na tutulungan niya silang makaalis sa sitwasyong ito dahil siya ang napili, ang bayaning mamumuno sa kanilang kaharian sa rebolusyon. Nagulat ang lahat dito, ngunit sinabi ni Suma sa hari na susuriin niya ang lahat ng mga record sa pananalapi at itatama ang lahat upang ang kanilang kaharian ay makapagsimulang lumikha ng mas maraming pera, at hindi bumagsak sa ilalim ng sarili nitong timbang. Nagagalak ang lahat sa kamanghamanghang pananalita na ito, at nagpasya ang hari na subukan ito. Pumasok silang lahat sa loob ng silid, at napagtanto ni Suma na wala talaga siyang anumang plano sa ngayon ngunit nagpa siya na kunin na lang ang account ng lahat ng pananalapi mula sa hari, at ministro sa loob ng 3 araw at 3 gabi ng tuloy-tuloy. Tinalakay nila ang lahat ng pananalapi para sa kaharian, at sa wakas ay nakagawa na siya ng isang uri ng solusyon. Kinabukasan, lahat sila ay nagkukumpulan sa harap ng napakalaking audience kung saan si Suma ay kulang sa tulog at mukhang anumang oras ay makakatulog na siya. Ang hari ay nakatayo sa tabi niya at ipinahayag na siya, ang hari, ay nagpasya na si Suma ay mas karapat-dapat na mamuno sa kaharian, at simula ngayon, ililipat na niya ang paghahari kay Suma. Lahat ay nabigla sa paghahayag na ito, ngunit mas nabigla si Suma, na walang ideya na mangyayari ito. Bukod pa riyan, buong pagmamalaking idineklara ng hari na para mas mapalakas ang kanyang pag-angkin sa trono, nagpasya siyang ipapakasal ang kanyang nag-iisang anak na babae, si Liz, kay Suma. Sa ganoong paraan, sa ilang sandali, ang buong buhay ni Suma ay nagbago, at siya ay binigyan ng tungkuling baguhin ang buhay ng lahat ng nasasakupan na naninirahan sa kanyang kaharian. Umupo siya sa kanyang silid at nagsimulang magtrabaho sa isang silid na puno ng mga papeles ng walang pahinga or pagtulog dahil sa dami ng trabaho. Bigla niyang narinig ang pagbukas ng pinto, at pumasok ang isang magandang dalaga na nakasuot ng military outfit nang walang sinasabi. Pagod na pagod si Suma kaya hindi man lang siya tumangala mula sa kanyang trabaho, at tinanong siya kung siya ba ay isang taong maalam at marunong bumasa at sumulat. Ikinagulat nito ni Liz na masiglang sumagot na siya ay isang napakaaral na tao. Pagkatapos ay tinanong siya ni Suma ng ilang pangunahing tanong sa matematika nang hindi tinitingnan ang mga ito, at kapag nasagot na niya ang mga ito, hinihiling niya sa kanya na tulungan siyang harapin ang kanyang mga papeles. Lumapit si Liz sa kanya at ibinalita na kausap niya ang anak ng dating hari. Dahil dito, tumangala si Suma mula sa kanyang mga papeles, at tinanong niya ito kung bakit nakasuot ito ng military outfit. Ipinaliwanag ni Liz na may kakayahan siya sa pakikipaglaban at gustong tumulong sa mga frontliner, kaya nagpalista siya sa militar. Tinanong niya si Suma kung ano ang ginawa niya sa kanyang ama dahil walang paraan na isuko ng kanyang ama ang pagkahari. Si Suma ay nagpakawalan ng malalim na buntong hininga at sinabi sa kanya na siya ay ipinatawag sa kakaibang lugar na ito, at gusto lang niyang makatakas na ipadala sa Chaos Empire, ngunit ang kanyang ama ay humanga sa kanya at ginawa siyang hari. Tiniyak niya, gayunpaman, na hindi ito magtatagal dahil ayaw niyang maging hari at gusto na lamang niyang bumalik sa kanyang sariling mundo. Sinabi ni Suma sa kanya na mananatili siya sa kahariang ito sa loob ng 2 or 3 taon, hanggang sa mabawi ng kaharian ang posisyon nito at maging mas matatag sa pananalapi. Sinabi rin niya sa kanya na huwag mag-alala tungkol sa pakikipagkasal dahil maaari niyang kanselahin ito anumang oras na gusto niya. Tila humanga si Liz matapos marinig ang tungkol sa kanyang kababang loob at nagpa siya na makipag-usap sa kanya ng mas magiliw. Ipinaliwanag niya sa kanya na nagsusumikap na siyang makakuha ng mas maraming pera, at naibenta na niya ang lahat ng walang kwentang alahas at kayamanan mula sa vault ng kaharian. Dahil ang kanilang bansa ay nangangailangan ng pagkain na maaaring kainin ng mga tao at hindi mga alahas na nakalagay lang sa ilang vault. Ngayon ay tila nababahala si Liz at sinabi sa kanya na marami sa mga kayamanang iyon ay mga sinaunang artifact na karaniwang napakahalaga.
Pinakalma siya ni Suma sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng isang listahan ng mga item na pinagbukod-bukod niya, at kung paano siya hindi nagbenta ng anumang pambansang heritage item or anumang dark magic item. Nagbenta lamang siya ng mga pangunahing alahas na ginto at pilak. Mukhang mas relaxed si Liz ngayon at tinatanong siya tungkol sa mga susunod niyang plano. Sumagot si Suma na hindi siya magpapadala ng pera sa Chaos Empire sa ngayon, dahil ang mga taong nakatira sa kahariang ito ay nagugutom pa rin at nangangailangan ng makakain. Iminumungkahi ni Liz na sa halip na ipadala ang pera ng diretsyo sa Chaos Empire, magagamit niya ito upang palakasin ang kanilang sariling militar. Saglit na nag-isip si Suma at napagtanto niyang tama si Liz. Kung ibibigay nila ang pera sa Chaos Empire, hihingi lang sila ng higit pa. Ngunit kung ipuhunan nila ito sa sarili nilang militar, maaari silang manindagan sa kanila at mabawi ang kanilang posisyon. Mabagal ngunit tiyak, sinisimulan ni Suma na maunawaan kung paano gumagana ang mundong ito. Naglibot siya sa kaharian at nalaman niyang marami itong nakatagong pag-aari na hindi nila alam. Sa hitsura nito, ang kaharian ay mukhang isang napakalumang lugar ng paaralan na walang mga modernong pamamaraan or kasangkapan na ginagamit. Ngunit kung susuriin itong mabuti, malalaman na ang kaharian na ito ay may maraming modernong karangyan na nakatago sa ibang anyo. Halimbawa, ang bombilya ay isang medyo modernong imbensyon na nalutas ang problema ng pag-iilaw sa mundo. Ngunit sa mundong ito, walang kuryente, lalo na ang isang bombilya. Nakapagtataka, ang bawat kalye ay may isang bungkus ng mga street lamp, at kahit sa gabi, ang mga bahay ay iluminado. Ito ay dahil sa espesyal na mahika na taglay ng mga tao sa kontinenteng ito. Maaari silang lumikha ng liwanag, init, at tubig sa kalooban, na napakadaling gamitin kapag iniisip ito. Kinuha siya ng isa sa mga pari na nagsabi sa kanya na ilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng isang mukhang demonyo na estatwa, na sinasabing kung mayroon siyang anumang affinity sa magic, malalaman niya kaagad. Inilagay niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng demonyo na estatwa, at bigla siyang nawala sa kanyang sarili sa katotohanan at nagsimulang makakita ng isang grupo ng mga maliwanag na spot ng ilaw laban sa isang itim na background. Ngunit natatandaan niyang hindi pa siya umiinom ng gin bilog, kaya agad niyang napagtanto na ito ay gawa ng mahika. Pagbalik niya sa kanyang sarili, sinabihan siya ng pari na mayroon siyang magical affinity at dapat siyang pumunta at magsanay ng mahika dahil ito ay magpapahusay sa kanya. Bumalik siya sa kanyang silid kung saan kumuha siya ng grupo ng mga nagtatrabahong tauhan na marunong bumasa at sumulat para gumawa ng ilang papeles. Siya mismo ang umupo sa upuan at nagsimulang magtrabaho, ngunit bago iyon, nagagawa niyang paglaruan ang kanyang mahika. Inilipat niya ang kanyang kamalayan sa tatlong panulat, na agad na nagsimulang gumawa ng mga papeles sa kanilang sarili. Sinubukan niya gamit ang pang-apat na panulat, ngunit hindi ito gumana, na napagtanto niya na sa ngayon, tatlong bagay ang kanyang limitasyon. Habang ginagawa ang mga papeles, pumasok si Liz sa silid upang suriin siya, at nagulat siya nang makita ang mga mahiwagang panulat. Tinanong niya ito dahil hindi pa siya nakakita ng ganitong uri ng mahika, ngunit sinabi sa kanya ni Suma na ngayon lang niya ito nilikha. Hindi nahirapan si Liz na paniwalaan ito, ngunit bago pa siya makapagtanong ng anuman, hiniling niya sa kanya na gumawa ng trabaho at lagyan din siya ng 1 toneladang papeles. Lahat sila ay patuloy na nagtatrabaho ng hindi mabilang na oras bago tumangala si Suma sa kanyang mukhang pagod na mga mata, upang makitang silang lahat ay nakatulog na dahil sa pagod. Lumapit siya kay Liz na napakaganda pere na natutulog sa sopa, at pinagmamasdan siya saglit bago magiliw na hinawakan ang ilang buhok sa kanyang ulo. Si Liz, gayunpaman, ay agad na nagising sa kanyang ginawa, at tinatanong siya kung ano ang kanyang ginagawa. Sinabi sa kanya ni Suma na pumunta lang siya para tingnan kung natutulog siya or hindi at wala nang iba. Kinaumagahan, sinabi ni Suma sa kanya na may gusto siyang ipakita sa kanya, at pareho silang sumakay sa kabayo. Ito ay nakakagulat, dahil ang isang lalaki ay dapat na humahawak ng rende, ngunit si Suma ay nakaupo sa likod ng kabayo, hawak ang kanyang baywang ng mahigpit hanggat maaari, dahil hindi siya marunong magmaneho ng kabayo. Pareho silang sumakay sa isang nakakagulat na romantikong biyahe, na nagtatapos malapit sa isang higanteng field na natatakpan ng puting mga halaman. Bumaba sila, at lumakad si Suma sa tabi ni Liz at ipinakita sa kanya ang mga bukid, na ipinapaalam sa kanya na ang kanilang buong bansa ay puno ng mga cotton field na tulad nito hanggang sa kanilang borderline.
Ipinaliwanag niya na minsan ang bulak ay isang napakamahalagang kalakal, kaya ang lahat ng mga magsasaka ay nagpasya na palagwin ito sa napakalaking sukat upang may export nila ito at kumita ng malaking pera. Nagresulta ito sa buong kaharian na nagsimulang gumawa ng bulak sa halip na iba pang mga pananim na pang-agrikultura. Ayos na sana iyon, dahil sa perang kinikita, madali silang mag-import ng pagkain, ngunit ang problema ay lumitaw nang ang ibang mga bansa ay nagsimulang magtanim ng bulak, na humantong sa pagtaas ng supply habang ang demand ay hindi ganoon kataas. Ito ay humantong sa isang cotton crush kung saan ang kanilang mga presyo ay bumagsak, at ang mga ito ay wala ng halaga. Ito ang dahilan kung bakit naghihirap ang kanilang bansa sa matinding tagutom, at wala silang makain. Mukhang malungkot si Liz dahil isa siya sa mga pinuno ng bansang ito, ngunit wala siyang ideya tungkol sa buong kabiguan na ito. Humingi si Liz ng tawad sa kanya, ngunit sinabi ni Suma sa kanya na hindi siya dapat humingi ng tawad sa sinuman ngunit tulungan siyang ibalik ang bansa sa dating kaluwalhatian nito. Bumalik sila sa dining hall at nagsimulang mag-almusal ng sabay-sabay nang magpakilala ang isang lalaking tinatawag na Ark bilang pinuno ng mga gwardya. Umupo siya sa kanila at tinanong si Suma kung may magagawa ba siya. Si Suma ay tapat na tumugon na hindi lahat ng tao sa bansang ito ay kapaki-pakinabang, dahil karamihan sa kanila ay walang ideya kung ano ang kanilang ginagawa. Sinabi niya sa kanya na siya ay lubhang nangangailangan ng mas sinanay na mga tao at mga taong may espesyal na kasanayan. Sumang-ayon si Ark at sinabi sa kanya na titingnan niya kung ano ang maaari niyang gawin bago umalis. Uminom ng tsaa sina Liz at Suma kung saan biglang nakakuha ng ideya si Suma at tinanong si Liz kung mayroon silang anumang uri ng broadcasting device. Walang ideya si Liz kung ano ang sinasabi ni Suma, kaya sinubukan niyang ipaliwanag kung anong uri ng device ang sinasabi niya. Biglang bumulala si Liz na mayroon silang device na ganoon para sa public announcement. Ito ay magiging perpekto para sa plano ni Suma, kaya sinabi niya sa kanya na dalhin siya sa device na iyon sa lalong madaling panahon. Ipinaliwanag niya sa kanya na kukuha siya ng isang manggagawa mula sa pangkalahatang publiko. Sinasabi nito sa kanya na ginagawa na nila ito, na ikinagulat ni Suma, at tinanong niya siya kung paano sila pumili ng mga tao. Sumagot si Liz na mayroon silang isang serye ng mga nakasulat na eksaminasyon, at ang mga taong nakapasa sa lahat ng iyon ay dinadala sa kastilyo bilang mga manggagawa. Sinasabi sa kanya ni Suma na ang diskarte ay lubos na hindi mahusay, dahil malamang na hindi sila nakakakuha ng mga taong mahuhusay na individual. Tinanong ni Suma kung gaano kataas ang literacy rate sa kanilang kaharian, kung saan ang sagot ni Liz ay nasa 30%. Tumingin si Suma sa kanya at sinabi sa kanya na ang mga nakasulat lamang na pagsusulit ay hindi masasabi kung gaano kahusay ang isang individual. Ang kakayahan ng individual ang mahalaga, hindi kung gaano siya marunong bumasa at sumulat. Sinabi ni Suma sa kanya na ang hanay ng mga pagsusulit na ito ay dapat ipatupad ng matataas na ranggo ng mga maharlika na may impluwensya at pera, upang ipadala ang kanilang mga anak sa pinakamahusay na mga institusyon upang sila ay mapag-aral at ilagay sila sa mga posisyon ng kapangyarihan sa korte. Nagulat si Liz sa paghahayag na ito at tinanong siya kung ano ang iminumungkahi niyang gawin. Sinabi ni Suma sa kanya na malalaman niya ito sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, pumwesto siya sa harap ng broadcasting device sa tabi ni Liz at nagsimulang mag-broadcast sa buong kaharian. Tinutugunan ni Suma ang kanyang mga paksa at sinabi sa kanila na bibigyan niya sila ng napakagandang pagkakataon na ganap na maibalik ang kanilang buhay, na umaagaw sa atensyon ng lahat. Sinabi niya sa kanila na nagmumungkahi siya ng isang bukas na pag-ikot para sa mga taong may napakataas na kakayahan, espesyalisasyon, or anumang uri ng kasanayan na maaaring makatulong. Sinabi niya sa kanila na walang ibang mahalaga, maaari itong maging marunong bumasa at sumulat or hindi marunong bumasa at sumulat, mayaman or mahirap, ang mahalaga lang ay ang kanilang mga kakayahan, lakas, at diskarte. Dumating ang susunod na araw, at ang lahat ay nagtitipon sa loob ng korte upang saksihan ang mga bagong tao na direktang pipiliin ng hari. Umupo si Suma sa kanyang trono kasama si Liz sa kanyang tabi, at nagsimula ang pagpili. Napansin niya na 5 tao lamang ang nag-nominate ng kanilang sarili para sa pagsusulit sa pagpili. Lahat sila ay yumuko sa kanyang harapan nang ipakilala ni Ark ang hari. Lahat sila ay yumuko bukod sa isang matangkad at kayumanggi na babae na tinatawag na Aesha. Sinasabi niya na siya ay mula sa angkan ng mga mandirigmang elves, at hindi sila yuyuko sa harap ng sino mang hindi nila pananggakwan ng kanilang buhay.
Nagalit si Ark at sinabihan siyang yumuko kaagad, ngunit pinigilan siya ni Suma at sinabihan siyang hayaan ito. Mabilis na ginamit ni Suma ang kanyang espesyal na salamangka upang basahin ng malayuan ang lahat tungkol sa mga elves na ito, at napagtanto na sila ay kilala at kinatatakutan para sa kanilang kahusayan sa pakikipaglaban at sila ay mahuhusay na mga mandirigma. Sinabi ni Aesha sa kanya na siya ay isa sa mga pinakamahusay na mandirigma sa kanyang angkan, na ginagawa siyang isa sa pinakamahusay kung hindi man ang pinakamalakas na mandirigma sa buong kaharian. Pagkatapos ay tinanong niya si Suma kung matutulungan siya nito. Si Suma ay nabigla at hindi alam kung ano ang sasabihin, ngunit ang elf ay nagpatuloy, na sinasabi sa kanya na sa ilang kadahilanan, ang kanilang kagubatan kung saan sila nakatira ay napakabilis na lumalala ng walang dahilan. Ayon sa kanya, siya at ang kanyang mga angkan ay nag-aalaga ng kagubatan, ngunit kahit na pagkatapos, ito ay tila unti-unting nasesira, at wala silang ideya kung bakit ito nangyayari. Idinagdag din niya na narinig niya na si Suma ay isang napaka-intelektuwal na tao, at maaaring gumawa ng isang diskarte upang iligtas ang kagubatan. Si Suma ay mukhang nalilito, ngunit siya ay mabilis na nagsimulang mag-isip at nagtanong kung sila ay nagpapanipis ng kagubatan or hindi. Napatingin sa kanya si Aesha at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Napagtanto ni Suma na ang mga pamamaraan na ito ay dapat na medyo moderno at ipinaliwanag sa kanya na kapag ang kagubatan ay naiwan na tumubo ng mag-isa, kadalasan ay natatakpan ng mga matatandang puno ang lahat ng maliliit na puno, na nagreresulta sa walang sikat ng araw na tumagos sa mga puno ng kagubatan, at dahil dito walang mga panla or maliit na puno ang maaaring tumubo. Ang buong sahig ng kagubatan ay nasesire, at walang mga maliliit na halaman na papalit sa anumang mas lumang mga puno na maaaring masira. Iniiwan din ito ang lugar sa kabuuan na madaling kapitan sa pagguho at iba pang malalaking problema sa kalikasan. Biglang yumuko si Aesha sa harap niya at sinabi sa kanya na isinusuko niya ang buong buhay niya kay Suma, at handang ipaglaban siya at masawi para sa kanya. Sinabi niya sa kanya na mangyaring tanggapin siya bilang kanyang bodyguard at sinabi sa kanya na tulungan silang ibalik ang kagubatan. Malugod siyang tinanggap ni Suma, at ang susunod na babae na darating para sa paglilitis ay isang magandang dalaga na tinatawag na Jonah. Siya ay isa sa mga pinakamagagandang babae na umiiral sa kaharian, at siya ay ang pinakamahusay na mga awit na umiral. Ayon sa ministro, si Jonah ay nagmula sa mahabang hanay ng mga sirena na dating napakaganda, at dati ay nagwawasak ng mga barko sa pamamagitan ng pag-ugoy ng mga mandaragat sa maling direksyon kapag sinundan nila ang kanilang magandang boses. Napagtanto ni Suma na kung totoo ito, dapat nasa dugo niya ang pagkanta. Tinawag niya siya at hiniling na kumanta ng isang kanta ni Rosemar para sa lahat habang ito ay ipinapalabas sa buong kaharian. Tumangala si Jonah sa kanya at sinabi sa kanya na wala siyang problema na gawin iyon, ngunit karamihan sa mga kanta na alam niya ay mga kanta ni Moira. Tinanong siya ni Suma kung maaari niyang matutunan ng isang kanta sa pamamagitan lamang ng pagkinig dito ng isang beses, at sinabi niyang oo. Mabilis na inilabas ni Suma ang kanyang telepono at binigyan siya ng isang earphone upang marinig ang isa sa mga kanta ni Rosemar. Mukhang nagustuhan niya ang kanta ni Rosemar, at pumasa ito sa vibe check niya. Ibinalik niya ang earphones kay Suma, at tila nagulat ang lahat sa bagong device na kakalabas lang ni Suma sa kanyang pantalon. Naghanda si Jonah at sinimulang kantahin ang kanta ng napakaganda, at pagkatapos ng pagtatanghal, pinalakpakan ng lahat ang kanyang mahusay na pagkanta. Sinabi sa kanya ni Suma na talagang humanga siya sa kanyang kakayahang maalala ang isang kanta sa pamamagitan ng pagkinig nito ng isang beses, at kantahin ito ng perpekto. Ang susunod na darating ay isang matabang lalaki na nagngangalang Pancho. Tila kinakabahan siya at pinagpapawisan na parang baboy. Bumangon siya at sinubukang kausapin ang hari ngunit nahulog siya matapos madapa ang sarili niyang mga paa. Pagkatapos ay bumangon siya at ipinaliwanag na ang kanyang espesyal na kakayahan ay ang pagiging matako, at sinubukan ang halos lahat ng ulam na iniaalok ng bansang ito. Inaasahan niyang matatawa si Suma sa kanyang mukha, ngunit ang nakakapagtaka, nagmamadaling bumaba si Suma upang makipagkamay at sinabi sa kanya na naghihintay siya ng isang tulad niya na sumama at talagang masaya siyang kunin siya. Sinabi niya kay Pancho na sa panahon na ang buong kaharian ay nagdurusa sa tagutom, ang mga kakayahan na tulad niya ay napakahalaga. Ito ay talagang nagpapataas ng kumpiyansa ni Pancho, at siya ay nagsimulang umiyak na sinasabi na sa buong buhay niya ay tinawag siyang isang matabang lalaki na iniwan sa kusina.
Gayunpaman, iba ang iniisip ni Suma at sinabi sa kanya na siya ang sagot sa pag-ahon sa kanilang bansa mula sa taggutom at pabalik sa kasaganaan. Ang susunod na kandidato ay lumabas na isang long-hair na lalaki na lumakad kay Suma at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Kaz. Sinabi niya kay Suma na habang hinuhusgahan ni Suma ang iba, hinuhusgahan niya siya. Si Kaz ay isa sa mga may pinakamahusay na isip sa buong kaharian, at isang panatiko tungkol sa pagbabasa ng bawat uri ng panitikan na maaaring mabasa. Napakatalino niyang tao, na agad na napagtanto ni Suma sa paraan ng pagsasalita niya. Tinanong niya si Kaz kung ano ang naging desisyon niya at sa tingin niya ay karapat-dapat si Suma na maging hari or hindi. Tumugon ni Kaz na ang lahat ay nagmula sa isang desisyon na ginawa ni Suma. Nakasalalay ang lahat kung inisip ni Suma na walang silbi si Pancho or hindi. Kung iisipin niyang walang silbi si Pancho, mabibigo siyang maging isang karapat-dapat na hari, dahil hindi niya alam kung ano ang higit na kailangan ng kanyang kaharian ngayon. Ngunit nakakagulat, si Suma ay labis na naging masigasig pagkatapos makita si Pancho. Ito ang nagpapaniwala sa kanya na si Suma ay talagang may utak at alam kung ano ang kanyang ginagawa. Sa katunayan, labis na humanga si Kaz kaya hiniling niya kay Suma na maging tenyente niya at hayaan siyang maging kanang kamay at tagapayo. Si Suma ay humanga sa mga kakayahan ni Kaz sa paggawa ng desisyon at nagpa siya na kunin siya bilang kanyang tagapayo. Ang huling taong lumabas ay isang babae na tinatawag na Tamoy. Siya ay isang babaeng lobo na kayang makipag-usap sa lahat ng mga hayop ng bawat lahi. Tila kinakabahan siya at halos hindi nagsasalita para sa kanyang sarili. Nagkomento si Liz na ang mga miyembro ng Wolf Clan ay hindi nakikita sa loob ng kanilang kaharian, kung saan sinagot ni Suma na maaari siyang naging isang refugee. Hinihiling ni Suma sa kanya na magsalita, ngunit hindi nagsalita si Tamoy, at lalo siyang natakot. Nagpa siya si Suma na bumaba sa kanyang trono at lumapit sa kanya, lumuhad sa harap niya, at tinanong siya kung ano ang problema. Ibinubulong niya sa tenga nito na may masamang nangyayari at may sinasabi na ikinalaki ng mata ni Suma sa gulat. Mabilis na nakabawi si Suma ng kanyang composure, at umaktong parang walang nangyari. Siya ay bumangon at nagsimulang maglakad pabalik sa kanyang trono, na sinasabi sa kanila na lahat sila ay pinaalis na sa ngayon ngunit nais niyang makita ang mga maralita sa kanyang silid. Si Tamoy, Liz, Ark, Suma, at ang ministro ay nagtitipon-tipon sa silid habang si Tamoy ay nakaupo sa isang sopa. Tinanong ni Suma ang natitira kung narinig nila ang sinabi sa kanya ni Tamoy sa kanyang tainga, ngunit lahat sila ay umiling, na sinasabing ito ay halos isang bulong, at walang nakakarinig kung ano ang aktwal na sinabi niya. Nakahinga ng maluwag si Suma, alam niyang walang ibang tao sa kaharian ang nakarinig nito habang ito ay Iberno broadcast sa buong lugar. Sinabi niya sa iba na kung ano ang sasabihin niya sa kanila ay dapat na ilihim sa sino man sa lahat ng paraan, dahil maaaring mayanig ang buong kaharian. Sa wakas ay isiniwalat ni Suma na sinabi sa kanya ni Tamoy na hindi lamang siya nakakausap ng mga hayop kundi nakakausap din niya ang mga demonyo. Lubos na nabigla si Liz at sinabi niya kay Suma na maaaring ito ay isang uri ng pagkakamali, dahil ang mga demonyo ay nagsasalita ng isang wika na ibang-iba sa alinman sa mga wika na sinasalita ng alinman sa iba pang mga lahi, at walang taong nabubuhay na kayang maunawaan ang kanilang wika bukod sa kanilang sariling guild. Tumingin si Suma sa kanya at sinabi sa kanya na iyon ang dahilan kung bakit malamang isa si Tamoy sa pinakamahalagang tao sa buong bansa, higit pa sa kanya. Tinanong ni Liz si Tamoy kung kailan niya nalaman na maaari siyang makipag-usap sa lahi ng demonyo, at sinagot siya ni Tamoy na noong nakaraan noong siya ay nasa kagubatan, gumagala lamang siya para magsaya nang bigla siyang makarinig ng mga kakaibang ingay at nagpunta upang mag-imbestiga. Sa kanyang takot, nakita niya ang isang taong mula sa lahi ng demonyo na maikli ang tangkad at may ulo ng aso na nakatingin sa kanya. Nagsimula siyang sumigaw para humingi ng tulong nang sabihin sa kanya ng demonyo na tumahimik sa sarili nitong wika, na naiintindihan niya, at tumigil siya sa pagsigaw, natakot sa kanya. Nagulat ang demonyo dito at tinanong siya kung naiintindihan niya ang sinasabi nito, at sumagot si Tamoy ng oo. Biglang, narinig nila ang isang grupo ng mga ingay na paparating, at sinabihan siya ng demonyo na tumakas, dahil kapag nakita siya ng iba, tatapusin siya. Iyon ang huling beses na nakita niya ito, habang tumatakbo siya palayo sa sitwasyon. Tumingin si Liz kay Suma at tinanong siya kung nagpaplano ba siya ng isang uri ng kompromiso sa pagitan ng mga tao at ng mga demonyo, dahil imposible iyon, dahil nakapaslang sila ng hindi mabilang na mga tao.
Ngunit bilang tugon, sinabi sa kanya ni Suma na ang mga tao ay nakapaslang din ng hindi mabilang na mga demonyo. Iminumungkahi niya na may posibilidad na ang buong digmaang ito ay isang malaking hindi pagkakaunawaan dulot ng katotohanang wala sa mga partido ang magkaintindihan. Nag-isip sandali si Liz at napagtanto niya na maaaring tama siya. Sinabi niya kay Art na dapat bigyan agad ng seguridad si Tomoy sa antas ng Royal at dapat niyang tiyakin na ligtas siya. Ang ministro, gayunpaman, ay nagsasabi sa kanila na ito ay magdadala lamang ng higit na pansin sa kanya, dahil magiging kakaiba para sa isang mahirap na babae tulad ni Tomoy na magkaroon ng mga maharlikang gwardya na nagpoprotekta sa kanya sa bawat pagkilos. Iniisip ito ni Suma, napagtanto na tama siya, at nagsimulang mag-isip tungkol sa kung ano ang maaaring gawin. Iminumungkahi ng ministro na maaari niyang ampunan si Tomoy bilang kanyang anak at iyon ang lulutas ng problema. Ngunit pagkatapos, napagtanto niya na kailangan niyang pakasalan ang isang tao bago niya ito ampunin. Kaya iminumungkahi ni Suma na ampunan ng ama ni Liz si Tomoy, na magiging normal para sa kanya na magkaroon ng royal protection sa lahat ng oras. Si Tomoy, gayunpaman, ay tumingin sa kanila at sumabad, sinabi sa kanila na mayroon na siyang pamilya na nakatira sa refugee camp, at hindi niya sila iiwan. Ngumiti si Suma sa kanya at sinabi sa kanya na kapag nampon na siya, ang mga magulang ni Tomoy ay magiging kamag-anak ng hari at magsisimulang manirahan dito sa kastilyo sa tabi niya. Si Tomoy ay nagpakawalan ng isang hiyaw ng kagalakan at nagpapasalamat sa kanila para sa lahat ng kanilang ginagawa para sa kanya. Maya-maya, habang nagpapalamig si Suma sa silid ni Liz, napag-alaman niyang nakabalik na si Pancho mula sa kanyang quest, at agad niyang pinuntahan ito kasama si Liz. Umupo silang lahat, at pinasalamatan ni Pancho si Suma sa pagpapalam sa kanya na gamitin ang kanyang Royal Wyvern, na naging napakadali at mabilis na kolektahin ang lahat ng gusto niya. Ang susunod na ulam na inihahatid ni Pancho ay nakakatakot sa bawat isa sa kanila, at ito ay isang slime monster. Tila naiinis ang lahat, ngunit nagsuot si Pancho ng apron at sinimulang ilunsad ang slime flat sa countertop at hiwain ang mga ito ng maliliit na parang pansit na hiwa, bago niya pakuluan ang mga ito sa tubig kasama ng asin at magdagdag ng ilang gulay at ilang stock. Ang natapos na produkto ay tila hindi nakakatakam sa iba pa sa kanila, ngunit si Suma ay nagkomento na ang ulam ay mukhang noodles mula sa kanyang mundo at umupo upang kumain. Kumain siya nito, nagulat siya nang malaman na parang noodles ang lasa nito, at nagsimulang humigop ng maingay. Dahan-dahan, sinubukan din ito ng iba sa kanila at nagsimulang tangkilikin ito. Sa wakas, ang kanilang broadcast ay nagtatapos doon, at ito ay naging matagumpay. Sa sandaling ang bawat kainan sa lugar ay nagsimulang maghain ng lahat ng mga pagkain na kanilang ipinakita, at hindi nagtagal ay nagsimula na rin silang maghalo ng mga bagay upang lumikha ng bago at kapanapanabik na mga pagkain. Si Suma ay tinawag sa kanyang silid ng isa sa mga gwardya na nagsabi sa kanya na ang punong ministro ay iginigiit na makipagkita sa hari. Kaya't pumasok si Suma sa loob ng courtroom, at nakita niya si Cass at ang punong ministro na parehong nakayuko sa harap niya. Sinabi niya sa kanila na bumangon at sabihin ang kanilang mga nasa isip. Sinabi sa kanya ng punong ministro na sa palagay niya ay dapat niyang sundin ang halimbawa ng dating hari, at bumaba sa kanyang pwesto upang bigyan ang bagong tagapayo ng pagkakataong panghawakan at pagandahin ang sitwasyon, sa pamamagitan ng pagharap sa kanila gamit ang mga bagong pamamaraan sa halip na sundin ang lumang pamamaraan dahil hindi ito gumagana. Tila labis na nagulat si Suma sa biglaang pagbibitiw na ito, at tinanong siya tungkol sa kanyang kahalili dahil kailangan nila ng punong ministro na kasing bait niya at galing niya. Ang ministro, gayunpaman, ay nagsabi kay Suma na huwag mag-alala dahil maaari niyang kunin si Kaz bilang kanyang apprentice at naniniwala na siya ay handa na sa posisyon ng punong ministro, at maaaring gumawa ng mahusay na trabaho sa hinaharap. Tumingin si Suma kay Kaz na nakatayo doon, at napagtanto na maaaring siya ang perpektong kandidato para sa trabaho. Tinanggap niya ang pagbibitiw ng ministro at hinirang si Kaz bilang bagong punong ministro. Tumangala si Kaz kay Suma at nagpasalamat sa kanya bago sabihin sa kanya na magpahinga sa buong araw dahil siya ay walang tigil sa pagtatrabaho, at kung patuloy siyang magtrabaho ng ganito, siya ay mapapagod ng husto, na humahantong sa pagbaba ng produktibo sa mga nakapaligid sa kanya. Sa una, tila nag-aatubili si Suma na kumuha ng day off dahil naniniwala siyang maraming trabaho ang dapat gawin. Ngunit sinabi sa kanya ni Kaz na kailangan niyang magpahinga kahit anong mangyari, at gawin na lang niya ang natitirang gawain sa susunod na araw.
Nagpasya si Suma na sundin ang kanyang payo at nakipag-date kay Liz, at sinamahan sila ni Aisha para magbantay. Sa una ay tila nabigla si Liz sa katotohanan na si Suma ay naglilibang at tinanong siya kung okay lang siya. Sinabi sa kanya ni Suma na ayos lang ang lahat, at gusto niya lang mag-relax kahit saglit. Sinabi sa kanya ni Liz na hindi sila dapat lumabas bilang hari at reyna. Inilabas niya ang isang bungkos ng mga uniforme ng paaralang pangmilitar at iniabot sa kanya habang suot ang isa. Kinuha nila si Aisha bilang proteksyon at pagkatapos ay pumasok sa loob ng lungsod. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpasya silang bisitahin si Jonas sa kanyang kafe at umupo sa isang booth upang kumain ng ilang nakaka-relax na merienda. Habang nagpapahinga sa kanilang mga upuan at pinag-uusapan ang kaharian, narinig nila ang isang medyo malakas na pag-uusap na nagmumula sa katabing mesa, na kung saan ay inookupahan ng isang fox girl at isang may pulang buhok na lalaki. Mukhang mainit ang kanilang pagtatalo, at sobrang ingay nila kaya hindi napigilan ni Suma na marinig ang buong pag-uusap nila. Ang babaeng fox ay nagngangalang KD, at ang lalaki ay tinawag na Hal. Nagsimula silang mag-usap muli, at sinabi ni Hal kay KD na wala siyang tiwala sa bagong hari, dahil siya mismo ay tila napakabata at walang karanasan. Kaya bakit siya dapat sumunod sa isang taong kaedad niya at malamang na walang gaanong karanasan sa larangan ng digmaan. Si KD, gayunpaman, ay nagsabi sa kanya na tumahimik at sinabi sa kanya na ang bagong hari ay tila isang magaling na tao sa mga tuntunin ng katalinuhan at diskarte, at gumagawa ng talagang mahusay na trabaho. Si Hal, gayunpaman, ay tila may kayabangan at gusto lamang ng digmaan upang mapatunayan niya ang kanyang sarili sa isang labanan, at makuha ang respeto ng kanyang mga kapantay. Sinabi ni Hal sa kanya na plano niyang pumunta sa Duke ng Carmen at sumali sa kanyang hukbo. Mukhang natakot si KD at sinabi sa kanya na huwag nang sabihin iyon muli, dahil ang Duke ng Carmen ay nasa bukas na paghihimagsik laban sa bagong hari ng walang dahilan. Si Hal, gayunpaman, ay sumisigaw sa kanya na gagawin niya ang gusto niya at hindi siya naniniwala na ang bagong hari ay karapat-dapat na maging kanilang hari. Sa puntong iyon, pumunta si Suma sa kanilang mesa at tinanong si Hal ng diretso kung bakit hindi niya gusto ang bagong hari. Tumangala sa kanya si Hal at tinanong siya kung sino siya, ngunit mukhang nakilala ni KD si Suma sa sandaling makita siya nito at nataranta siya. Umupo silang lahat sa ibang table at nagsimulang mag-usap muli. Muling sinubukang tignan ni Hal ang mukha ni Suma, tinanong siya kung sino siya sa tingin niya, ngunit agad na hinawakan ni Aisha ang kamay niya, pinaikot ito bago hinawakan ang mukha nito sa kanyang mga palad at parang dudurugan ito. Sinabi sa kanya ni Suma na hayaan siya, habang nakatingin sa kanya si KD na natatakot na baka masaktan si Hal. Pagkatapos ay nagpasya si Suma na huminto sa paglalaro at tumingin kay Hal bago tanungin siya kung hindi niya pa rin siya nakikilala. Napagtanto agad ni Hal na si Suma ang hari mismo, at mabilis na nagbago ang tono ng boses nito. Tinanong siya ni Suma kung bakit gusto niyang pumunta sa Duke ng Carmen, ngunit walang sinabi si Hal dahil sa takot. Tumingin si Suma sa kanya at sinabi sa kanya na hindi niya sasabihin kay Hal na manatili sa kanya, at dapat niyang gawin ang gusto niya. Kung gusto niyang pumunta sa Duke ng Carmen, dapat niyang gawin ito dahil hindi niya mapipilit ang sino man na sumunod sa kanya tulad ng ginagawa nila mismo. Si Suma, gayunpaman, ay nakikipaglaro sa kanya ng mental na laro habang naiintindihan niya ang pinagbabatayan ng damdamin ng parehong sina Hal at KD. Sinabi ni Suma sa kanya na kailangan niyang maunawaan na kapag siya ay nasa ibang panig, kailangan niyang labanan si KD. At kung magpasya siyang iwasang makipag-away sa kanya, may ibang gagawa nito. At kung siya ay masugatan, hindi siya papayagan ng kanyang hukbo na protektahan siya kahit na siya ay masasawi at maaaring mailigtas. Hindi siya papayagan ng kanyang hukbo na gawin iyon, at ituturing nila itong pagtataksil. Pumasok si Hal sa silent thinking mode at pinag-isipan ito ng matagal, bago nagpasya na ayaw niyang pumunta sa kabilang panig at labanan si Suma or KD. Natutuwa si Suma na malaman iyon at nagpasalamat sa kanya bago umalis. Kinabukasan, naupo siya kasama ni Liz para sa isang tsaa at ipinaliwanag sa kanya na gumagaling na siya sa kanyang dark magic, at maaari na niyang kontrolin ang apat na walang buhay na bagay ng mag-isa. Pero bago pa niya ito masabi, tinawag na siya sa courtroom dahil ang pinuno ng prestihiyosong bahay ng Magna ay dumating upang salubungin siya at hilingin ang kanyang pagdalo. Agad na pumunta si Suma upang makipagkita sa kanila at nakita si Hal na tila nagkaroon ng maraming pinsala sa kanyang mukha. Sina Glaive at KD na lahat ay naruroon din na nakayuko.
Umupo siya sa trono, at agad na nagsimulang humingi ng tawad si Glaive kay Suma, na sinasabi sa kanya na wala siyang ideya na sinabi ni Hal ang lahat ng mga bagay na sinabi niya at ipinaalam lamang ito ni KD sa kalaunan. Sinabi niya kay Suma na dinidisiplina niya ang kanyang anak at hiniling na huwag itong gumawa ng mahigpit na aksyon laban sa kanya. Ipinangako niya na si Suma ay may walang humpay na suporta ng pamilya Magna, at palagi silang papanig sa kanya sa lahat ng pagkakataon. Nagpapasalamat si Suma sa kanyang katapatan at sinabi sa kanya na hindi niya intensyon na parusahan si Hal, at tila sapat na ang parusa sa kanya ni Glaive. Sinabi niya kay Glaive na isasama niya si KD bilang isa sa mga mage sa kanyang Royal Guard, at gagawin din si Hal na opisyal sa kanyang Royal Army para manatiling malapit at suportahan nila ang isa't isa. Makalipas ang ilang araw, sa wakas natapos na ang balto ng mga papeles, at ang natitirang mga papeles ay maaaring gawin sa pamamagitan ng paggamit ng dark magic ni Suma, kaya hindi na sila dapat mangailangan ng anumang empleyado. Ngayon, tumawag si Suma ng isang pulong kasama ang lahat na nagtatrabaho sa mga papeles sa buong Tagal, at sa sandaling magtipon sila, binibigyan niya sila ng isang napakagandang talumpati tungkol sa kung paano sila ang tunay na kayamanan ng kaharian at dahil lamang sa kanila, maaari siyang magsimula sa pagtatrabaho sa susunod na proyekto, na masisiguro ang pangmatagalang kaligtasan ng buong kaharian at maaaring magresulta sa paglutas ng problema sa kakulangan sa pagkain. Sinabi niya sa kanila na magpahinga ng isang buong linggo para sa kanilang kamanghamanghang trabaho. Sinabi niya sa kanila na babayaran niya sana sila ng dagdag na pera para sa lahat ng kanilang ginawa, ngunit ang kaharian ay kapos sa pera ngayon. Kaya sa halip, sinabihan niya silang pumunta sa Royal Wine Cellar, na nagtataglay ng pinakakahanga-hanga at masarap na lasa ng vintage wine. Sinabi niya sa kanila na maaari silang kumuha ng isang buong bote bawat isa para sa kanilang sarili, at gawin ang anumang gusto nila dito. Maaari nilang ibenta or inumin ito, bahala na sila. Ang buong grupo ng mga lalaki ay nagagalak dito, nagpapasalamat kay Suma para sa kanyang kabaitan, at nagmamadaling pumunta sa nagbebenta ng alak. Tinanong siya ni Liz kung ipinapayong bigyan niya sila ng isang linggong bakasyon sa trabaho dahil marami pa silang dapat asikasuhin. Sinabihan siya ni Suma na magpahinga saglit dahil mabilis ang takbo ng trabaho. Sinabi niya sa kanya na plano niyang lumikha ng isang daungan sa baybayin ng isa sa mga nayon, na magiging isang napakadiskarteng destinasyon para sa kalakalan sa kaharian at lumikha ng isang bayan ng kalakalan sa lugar kung saan naroon ang nayon, na nagbibigay ng trabaho sa isang grupo ng mga tao. Sinabi niya sa kanya na ang mga barko mula sa ibang bansa ay kailangang magbayad ng buwis at toll para makapagkalakal sa kanilang kaharian, at ito ay magbabawas sa dami ng ilegal na kalakalan na ginagawa sa ilalim ng kanilang mga administrasyon. Maliban dito, maglalagay siya ng mababang buwis sa anumang barko na dumating sa daungan para ipagpalit ang mga pananim na pagkain sa mababang presyo, na makakabawas sa problema ng kakulangan sa pagkain sa bansa. Ipinaliwanag niya sa kanya na ang lahat ay nakasalalay sa supply at demand, at sa ngayon, ang demand para sa mga pananim na pagkain ay nasa pinakamataas, samantalang ang supply ay pababa sa zero. Kinabukasan, pumunta sina Suma, Liz, at Asia sa maliit na nayon kung saan kailangang gawin ang pagtatayo. Nandoon na si Ark at nag-set up ng mga tent para sa lahat. Malugod niyang tinanggap si Suma, at nang tanungin niya kung nagkaroon ng anumang mga isyu sa pagtatayo, sumagot si Art na marami sa mga matatanda ng nayon ang mahigpit na nagpapayo laban sa pagtatayo ng daungan sa baybayin ng kanilang nayon sa anumang halaga. Nang tanungin niya ang dahilan ng hindi pagkakasundo na ito, ipinahihiwatig ni Art na naniniwala ang mga matatanda sa isang napakatandang alamat na nagsasabing kung may itatayo sa lugar na iyon, sisirain ng mga Diyos ng tubig ang buong rehiyon sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang higanteng halimaw na gawa sa tubig. Mukhang interesado si Suma at pinakiusapan si Art na dalhin siya sa mga matatandang nagsabi noon. Dinala siya ni Ark sa isa sa mga bahay kung saan nakipagkita si Suma sa isa sa mga matatanda, at umupo sila para mag-usap. Pinayuhan muli ng matanda si Suma na kung itatayo niya ang kanyang daungan doon, tiyak na maghihiganti ang mga Diyos ng tubig at sisirain ang buong rehiyon. Tinanong siya ni Suma kung kailan sinira ng mga Diyos ng tubig ang anuman at kung paano nila nalaman na darating ito. Sumagot ang matanda na nangyari ito noong nakatira ang kanyang lolo noon dito. Ayon sa alamat, bago dumating ang halimaw sa dagat, nagsimulang manginig ang lupa mula sa mga yapak nito, at pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang halimaw mula sa dagat at nilalamon ang anumang bagay sa daan nito, na sinisira ang lahat ng kanilang pinangangalagaan.
Iniisip ito ni Suma, nagpa siya na magpahinga muna sa araw na ito, at bumalik sa kanyang kastilyo. Tinawag niya sina Kaz at Orc sa kanyang silid kung saan pinag-usapan nila ang suliraning ito. Tumingin si Kaz kay Suma at tinanong siya kung naniniwala ba siya sa alamat, ngunit sumagot si Suma na halatang hindi siya naniniwala sa isang halimaw sa dagat, ngunit ang pinaniniwalaan niya ay ang mga alamat ay palaging batay sa ilang katotohanan. Sinabi niya sa kanila na napagpasyahan niyang baguhin ang lugar para sa pagtatayo, at markahan niya ang buong lugar na pinaniniwalaan ng mga taga-nayon na isinumpa. Hindi makapaniwala si Kaz at tinanong siya kung natatakot ba siya sa ilang mythical sea god. Sumagot si Suma na hindi siya nag-aalala tungkol sa isang Diyos ng dagat, ngunit naniniwala siya na ang tinatawag ng mga tao na isang halimaw sa dagat ay isang tsunami, at kapag sinabi nilang pakiramdam nila ang lupa ay gumagapang mula sa mga yapak nito, hindi nila ito naiintindihan dahil ito ay isang lindol. Naniniwala siya na ang lugar ay lubhang madaling magkaroon ng tsunami pagkatapos ng lindol, at nagpa siya na mag-isip ng maaga at hindi lumikha ng isang daungan na napaka-prone ng kalamidad. Nagsisimula ang mga plano sa pagtatayo ni Suma, at si Hal ay pagod na sa lahat ng mano-manong paggawa, kaya nagsimula siyang magreklamo sa trabaho. Tinanong si KD kung bakit may kinalaman ang kanilang hukbo sa paggawa ng kalsada. Sinabihan siya ni KD na huwag magreklamo at bumalik sa trabaho, na may malinaw na babala na hindi dapat maglakas loob na tawagin siya sa kanyang pangalan dahil siya ay kanyang amo. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang dahilan kung bakit ginagawa ng army ang karamihan sa gawaing pagtatayo ay ang napakaraming mga kalsada na dapat gawin, at mayroong kakulangan ng empleyado. Kaya ang tanging paraan upang makagawa ng makabuluhang pag-unlad ay ang isama sila sa proyekto. Sa tanghalian, si Hal ay masarap na kumakain ng burger na ginawa ni Suma, at sinabi sa kanya ni KD na ang mga sariwang gulay sa burger ay nagmula sa isang kalapit na nayon, lahat ay salamat sa isang bagong gawang daan. Ipinaliwanag pa niya na ang mga kalsada ay nag-aambag sa pagbaba ng mga presyo ng pagkain dahil mayroon na ngayong mataas na supply, at si Hal ay nagulat sa kapuri-pering pananaw ng kanilang hari. Sa sandaling iyon, pumasok si Suma kasama si Liz na ikinagulat nilang dalawa, at agad na tumayo si Hal upang sumaludo sa hari, ngunit inutusan niya itong huminto sa pag-arte ng napaka-formal at tawagin sila sa kanyang pangalan dahil masaya siyang nakatagpo ng isang lalaki na kasing edad niya para malayang makipag-usap. Habang naglalakad sila sa mga bagong kalsada, ipinaliwanag ni Suma ang proseso ng paggawa ng kalsada kay Liz, na hindi pa nakikita kung paano ginawa ang mga ito. Sinabi niya sa kanya ang mga raw na materyales na ginagamit sa paggawa ng mga kalsada, ipinapakita sa kanya ang mga street lamp na pinapagana ng ilang luminescent moss na halaman para sa pag-iilaw sa gabi, at ang mga puno ng warden na itinanim upang pansamantalang protektahan ang nayon laban sa pagdagsa ng mga ligaw na hayop. Biglang, isang messenger bird ang humarang sa kanilang usapan at naghatid ng liham kay Aisha. Sa liham, ipinaalam sa kanya ng kanyang ama ang tungkol sa isang mapanganib na pagguho ng lupa na lumamon sa kalahati ng kanilang nayon, na naging dahilan upang marami ang masugatan. Halatang nabalisa si Aisha at tinawag niya si Suma, ngunit nilapitan niya ang sitwasyon sa pamamagitan ng pangangatwiran ng mahinahon. Kaagad, inutusan niya si KD na magpakilos ng isang grupo kasama ang kanyang sarili upang magsilbing unang rescue team na sasama sa kanya sa nayon ng mga elf. Saglit niyang comfort si Aisha ngunit sinabi sa kanya na sa halip na umiyak sa ganitong oras, dapat niyang ihanda ang sarili para samahan sila sa kanyang nayon dahil lahat sila ay mga dayuhan at nangangailangan ng direksyon. Sa wakas, sinabi niya kay Liz na magmadali sa palasyo, magpakilos ng isa pang rescue team, at sinabi kay Hal na magpadala ng mga relief package sa mga elf. Tinanong ni Suma si Aisha kung gaano katagal bago makarating sa kanyang nayon, at sinabi niyang aabutin sila ng 2 araw gamit ang isang normal na marcha ng militar. Ngayon si Suma ay labis na nag-aalala tungkol sa oras ng kanilang pagdating, na ipinaliwanag na kung hahayaan nila ang 3 araw na panahon sa pagitan ng paglitaw ng sakuna at pagdating ng rescue team, ang bilang ng mga masasawi ay tataas. Tulad ng nasagot na panalangin, dumaan ang isa sa kanilang kakaibang nilalang, at nakuha ni Suma ang ideya na magagamit niya sila sa pagdadala ng kanyang rescue team sa nayon ni Aisha, habang sumasama siya sa royal carriage. Sa wakas ay nakarating sila sa nayon sa gabi, at ang ama ni Aisha ay nagsimulang purihin ang hari at pagkatapos ay ipinakilala ang kanyang sarili bilang Wooden. Ngunit sinabihan siya ni Suma na laktawan ang mga formalidad para dumiretso sa importanteng bagay, at humingi ng paliwanag sa kasalukuyang sitwasyon.
Sinabi ni Wooden kay Suma na 100 buhay ang nasawi sa insidente, at 40 katao pa ang hindi pa natutugunan. Sinabihan siya ni Suma na mag-compile ng isang listahan ng mga nawawalang tao, at ang pangalan ng bawat tao ay aalisin sa listahan kapag sila ay natagpuan. Sinabi rin niya kay Wooden na dapat may magbantay sa bundok para sa mga paggalaw kung sakaling magkaroon ng isa pang landslide, habang nasa rescue mission sila. Upang magawa ito, nag-aalok si Asia na kumilos ng maingat, at ang kanyang ama ay komportable sa kanyang presensya doon dahil alam niya na kabisado nito ang kagubatan. Pagkatapos ng talakayan, hinarap ni Suma ang kanyang search and rescue team, na hinihikayat silang gamitin ng mabuti ang kanilang mga kasanayan sa paggawa ng kalsada dahil kakailanganin nilang hukayin ang lupa upang lubusang mahanap ang mga nawawalang tao. Nang magsimula na silang maghukay, biglang huminto si Suma at tumakbo patungo sa isang nahulog na puno ng kahoy, sinasabing naririnig niya ang boses ng mga tao, pero natarante si Hal dahil wala siyang naririnig. Gayunpaman, nang hinukay ni Hal ang lupa, nagulat siya nang makita ang isang kamay ng tao. Kaya hinihila niya ang kahoy, at ang tao ay hinayla mula sa lupa. Nagulat si Hal sa pagsabi ni Suma na may nakaburol doon, kaya ipinakita sa kanya ni Suma ang kahoy na daga na ginawa niya upang mahanap ang mga nawawalang tao sa mga lugar na masyadong masikip para sa kanyang rescue team na puntahan. Nakokontrol ni Suma ang mga daga na ito gamit ang kanyang mahika sa pamamagitan ng pagbabahagi ng bahagi ng kanyang kamalayan sa kanila, tulad ng ginawa niya sa mga panulat. Sa kalaunan, ang paghahanap ay natapos, at ang lahat ng mga taga-nayon ay naitala na. Kaya nagpapasalamat si Wooden kay Suma para sa kanyang napapanahong interbensyon, kahit na sa kasamaang palad ay maraming buhay ang nawala. Biglang pumasok ang isa sa mga anak na babae ni Wooden para sabihing kara-rating lang ng prinsesa kasama ang pangalawang rescue team, ngunit isang lalaking umiiyak sa sulok ang nagsabi na huli na ang lahat. Ipinaliwanag ni Suma na kahit gabi na, may iba pang aktibidad na ginagawa ang rescue team, tulad ng pag-aalaga sa mga sugatan at muling pagtatayo ng mga nasirang gusali. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng lalaking ito na ang lahat ng kanilang pagsisikap ay hindi pa rin maibabalik ang mga patay. Ngunit agad na sumabat si Wooden at sinabihan siyang tumahimik, bago ipaliwanag kay Suma na ang binata ay ang kanyang nakababatang kapatid na si Rob na nawalan ng asawa sa kalamidad, at ang kanyang nag-iisang anak na babae ay kasalukuyang nasa kritikal na kondisyon. Patuloy na umiiyak si Rob dahil pinrotektahan niya ang kagubatan na may sobrang dedikasyon, kaya hindi niya maintindihan kung bakit nito pinaslang ang kanyang asawa. Kino-comfort siya ni Wooden at sinabihan siyang magdalamhati sa kanyang pagkawala nang hindi sinisisi ang sinuman. Nang maglaon, sinabi ni Asia kay Suma na si Rob ay isa sa mga sumalungat sa pagpapanipis ng mga puno na una niyang iminungkahi, at iniisip kung ito ay maaaring nag-ambag sa pagguho ng lupa. Ipinaliwanag ni Suma na ang sakuna ay isang kaso lamang ng malas bilang karagdagan sa mataas na dalas ng pag-ulan. Habang pabalik sila sa palasyo, humingi ng paumanhin si Liz dahil wala siyang magawa, ngunit sinabi ni Suma na pakiramdam niya ay mas wala siyang ginawa dahil dapat ay nagplano na siya para sa mga sakuna tulad nito ng maaga. Sinabi rin niya sa kanya na ikinalulungkot niya ang pagiging ganap na nakatuon sa pag-aayos ng problema sa kakulangan sa pagkain, na hindi niya binigyang pansin ang iba pang mahahalagang bagay. Makalipas ang mga araw, bumisita si Jonah kay Suma at nakitang napapalibutan siya ng maraming papel sa kanyang kama. Kaya sinabi niya sa kanya na nagreklamo si Liz at nag-aalala tungkol sa kanyang hindi maganda na mga gawi sa pagtulog. Sinabi ni Suma na dahil naging abala ang kanyang isip sa maraming bagay, kaya pumunta si Jonas sa kanyang kama, umupo sa tabi niya, at pinahiga siya. Habang ginagawa niya ito, ipinatong niya ang isang palad sa kanyang noo at hinahaplos ito ng buong pagmamahal, na sinasabi sa kanya na naiintindihan kung ayaw niyang magmukhang mahina sa prinsesa. Ngunit maaari niya itong tawagan sa tuwing nararamdaman niyang pagod na siya. Sa sorpresa ni Jonah, mahimbing na nakatulog si Suma. Kaya naman si Jonah ay ngumiti at matamis na kumakanta sa kanya habang siya ay natutulog. Samantala, nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng mga pinuno ng mga dukdem. Isang lalaking may ulo ng leon na tinatawag na Carmen ang iginigiit na ibagsak si Suma bilang hari dahil hindi siya karapat-dapat na mamahala sa kanilang kaharian. Ang isang duke na si Ixil ay nalilito dito, nagkomento sa kung gaano kalaki ang nagawa ni Suma para sa kanilang lupain. Ngunit sinabi ni Carmen na pinababayaan ni Suma ang mga mahahalagang bagay at sinisibak ang lahat ng kanilang tapat na pinuno ng serbisyo sa ngalan ng paglaban sa katiwalian.
Si Carmen ay walang intensyon na pamunuan ang hari mismo, at nais lamang niyang maibalik ang dating hari dahil sa kanyang tapat na pangako sa hari. Ang isa pang duke na nagngangalang Castor, ay handa ring maghimagsik laban kay Suma at sumisigaw para sa digmaan bago makuha ni Suma ang pagmamahal ng lahat. Binabalaan sila pareho ni Ixil na gustong gamitin ng ibang kaharian tulad ng Amonia ang kanilang paghihimagsik laban kay Suma para salakayin ang kaharian. Ngunit sinabi ni Castor na handa ang Amonia na magpadala ng mga reinforcement laban kay Suma. Hindi kumbinsido si Ixil sa kanilang alok dahil naniniwala siyang nagpadala rin sila ng katulad na alok kay Suma, dahil gusto nilang magdulot ng kalituhan upang salakayin ang Elf Raiden kapag ang kanilang mga sundalo ay nasa labanan. Biglang pumasok sa silid ang anak ni Castor na nagngangalang Carla at ipinahayag na kung inaaway ng kanyang ama si Suma, lalaban siya sa tabi nito anuman ang kahihinatnin. Si Gaius, ang isang pinuno ng Amonia, ay natutuwa nang marinig na tinanggap ni Carmen ang kanyang paanyaya na sumalungat kay Suma, na tinawag siyang isang hayop na matanda dahil magdudulot siya ng kalituhan sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga reinforcement ng Carmen upang labanan si Suma, at pagpapadala ng mga reinforcement kay Suma upang labanan ang Carmen. Tulad ng hinala ni Lady Ixil, sinusuportahan siya ng kanyang anak na si Prinsipe Julius, ngunit ang kanyang anak na babae na si Prinsesa Rura ay ganap na hindi sumusuporta sa kanilang plano at naiinggit lamang sa lupain ng Elf Raiden, na patuloy na umuunlad sa oras. Sa palasyo, sinangguni ni Suma si Kaz tungkol sa isang iminungkahing plano na gumamit ng karahasan upang maprotektahan ang kanilang kaharian. Si Suma ay orihinal na laban sa pagtatrabaho ng malupit na mga hakbang, ngunit ang mga huling salita ng kanyang lolo ay umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Kaya pinili niyang protektahan ang mga itinuturing niyang pamilya niya ngayon. Sa isang mapagpasyang tono, iniutos ni Suma na simulan nila ang kanilang plano. Sa kabilang banda, inutusan ni Gaius ang kanyang hukbo na salakayin ang teritoryo ng Elf Raiden, partikular ang Granner City ng Altamia. Habang ipinapalagay niya na si Suma ay nakikipaglaban sa mga duke, sinabi ni Gaius na oras na para mabawi nila ang lupain na ninakaw mula sa kanilang mga ninuno 50 taon na ang nakakaraan. Ngunit bago niya matapos ang kanyang kahangahangang talumpati, isang ministrong si Colbert ang tumatakbo at humarang sa kanya. Yumuko si Colbert at sinabihan siyang huwag magsimula ng digmaan dahil ilulubog niya ang mga tao sa gutom. Ngunit masayang naglalakad si Gaius at sinipa ang kawawang lalaki sa kanyang mukha. Gayunpaman, ipinaalala sa kanya ng ministro na sila ay nasa ilalim ng batas ng sangkatauhan dahil nilagdaan nila ang isang kasunduan. Si Gaius at ang kanyang anak ay masyadong matigas ang ulo upang makinig kay Colbert, kaya pinaalis nila siya. Lumabas si Colbert na parang kalalabas lang mula sa isang boxing ring, at nakasalubong niya ang anak ni Gaius sa kanyang paglalakbay, na nagsabi sa kanya na plano nitong tumakas sa kaharian at dapat itong maghanda kung sakaling magkagulo ang mga bagay-bagay. Pagkatapos ay nagpaalam na siya kaagad dito. Samantala, pinapunta ni Suma si Liz para humingi ng espesyal na pabor. Ginagawa niya ang tinatawag na video chat kasama ang tatlong duke. Pagkatapos ng pagpapakilala, sinabi niya sa kanila na kung patuloy silang maghihimagsik laban sa kanya, mapipilitan siyang kilalanin sila bilang mga kaaway. Tinanong siya ni Ixil kung ano ang kanyang mga intensyon tungkol sa mga duke, at sinabi niya na gusto lang niyang pag-isahin ang kani-kanilang hukbo sa ilalim ng kanyang utos na walang intensyon na saktan sila ng isa-isa. Ngunit tutol si Castor sa ideyang ito dahil nangangamba siya na baka magkaroon ito ng katiwalian. Kaya sinabi sa kanya ni Suma na ang pagsasama-sama ng mga hukbo ay magbibigay sa kanila ng mas magandang pagkakataong manalo laban sa kanilang mga kalapit na kaaway tulad ng Adonier. At sinusubukang kumbensihin si Castor na hindi niya hahayaan na dumami ang katiwalian sa ilalim ng kanyang pamumuno, sinabihan siya ni Suma na tapusin siya mismo kung sakaling siya ay mabaigo at maging isang tiwaling hari. Sa pagtatapos ng kanilang argumento, ipinangako ni Lady Ixil ang kanyang katapatan at ng kanyang buong hukbo kay Suma, ngunit sina Castor at Carmen ay naninindigan sa kanilang desisyon, sinabing hindi sila kinonsulta ng nakaraang hari bago ibigay ang trono kay Suma. Sinabi ni Castor na hindi siya nakikipagsanib puwersa kay Carmen at mas gusto niyang manatiling neutral. Nang magsalita si Carmen, sinabi niya kay Suma na nananatili siyang matatag sa kanyang desisyon dahil kailangan niyang panindagan ang kanyang pride bilang isang mandirigma. At pagkatapos ng ilang mainit na palitan ng mga salita sa duke, humiling si Suma. Hiniling niya kay Carmen at Castor na magkasundo na kung sino man sa kanila ang matalo, ang kanilang mga tauhan ay magiging tapat sa mananakop.
Sa wakas, ginupit ni Liz ang kanyang buhok habang nanonood pa rin ang mga duke. Ipinakita niya ang kanyang determinasyon sa pakikipaglaban sa tabi ni Suma. Dumating si Jonas sa tabi ni Lady Ixil, at pinasalamatan siya ni Suma sa pagiging dahilan kung bakit nasa panig niya si Ixil. Tinitiyak din sa kanya ni Liz na mayroon din siyang kompletong suporta ng iba. Sa araw ng labanan, sumigaw si Gaius ng isang sigaw para sa kanyang hukbo upang simulan ang kanilang sorpresang pagsalakay sa Aldonier. Dumating siya kasama ang kanyang hukbo sa Altamia at Elfriden kung saan inutusan niya ang isa sa mga walang gulugad na lord ng lungsod na buksan ang mga pintuan ng lungsod. Ang lalaki ay nakiusap ng ilang oras pa dahil ang hukbo ay nahahati sa isang grupo na nagmamahal kay Gaius at isa pa na hindi magdadalawang isip na durugan ang kanyang bungo. Dahil dito, pinayuhan ni Julius ang kanyang ama na lokohin ang gwardya. Kaya ipinangako niyang hindi niya sasaktan ang sinumang miyembro ng hukbo kung hahayaan ng sundalo na dumaan ang kanyang hukbo. Ngunit si Gaius ay isang mapanlinlang na lalaki, at plano niyang tapusin ang lalaki sa sandaling mabuksan niya ang mga gate na iyon. Samantala, nagtayo na ng kuta si Suma sa pasukan ng kanyang kaharian sa tulong ng earth magic ni KD at sa pagsisikap ng iba pang construction worker. Ngayon ay ginagawa ng kalabang hukbo ang lahat ng makakaya upang gibain ang mga pader. Kaya't lumipat sila mula sa paggamit ng mga bow at arrow tungo sa kalaban na may mga malalaking kanyan. Sa sandaling pinaputok nila ito, ang kanilang mga kanyan ay lumikha ng mga dents sa mga dingding ng kuta, at hiniling ni Hal kay KD na gamitin ang ilan sa kanyang mahika upang pigilan ang mga pag-atake. Pero hindi niya kaya dahil naubos niya ang lahat sa paggawa ng mga pader. Sa tamang panahon, lumitaw ang isang dark elf na nagngangalang Zur mula sa kung saan at naglunsad ng arrow sa isa sa mga cannonball, na hinati ito kaagad. Ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat kay Hal para sa pagliligtas sa kanyang anak na babae mula sa mga guho ng landslide, at sinabi ng kanyang anak na babae na siya ay magiging katulad ni Hal, bagamat medyo nakakaasar iyon sa kanya. Mula sa loob, inutusan ni Ark ang Royal Army na lusoban lamang ang mga kanyon, na walang pakialam sa sundalo ng kaaway. Ito ay naging isang tagumpay, at nang mabalitaan ito ni Carmen, nakakagulat na kalmado siya. Sinabi niya sa mga general ng kanyang hukbo na ang kanilang paglipat gamit ang mga kanyon ay napatunayang walang silbi at mayroon siyang mas mahusay na diskarte. Dahil alam niyang mayroon siyang 40,000 na tauhan upang labanan ang 10,000 ni Suma, sinabi ni Carmen na kailangan niyang akitin si Suma patungo sa kanyang hukbo dahil halatang wala si Suma sa lungsod noong panahon ng mga pag-atake, gaya ng ipinakita ng markang pagtatanggol ng kanyang hukbo. Na may masamang ekspresyon sa kanyang mukha, tinanong ni Carmen kung nakatakda na ba ang lahat para ipatupad ang kanyang mapanlinlang na master plan. Sa kabilang banda, naniniwala si Gaius na malapit na niyang sakupin ang lungsod ng Altamia, at inanunsyo ng kanyang anak na maghanda ang mga sundalo. Ngunit nabigla sila nang marinig ang mga sigaw ng digmaan, at bumalik ang lalaki na mukhang mas takot na takot. Sinabi niya na nabigo siyang kumbensihin ang mas agresibong kalahati ng hukbo na huminahon. Nag-aalok ang lalaki kay Gaius ng ilang gintong gamit bilang kapalit ng kanyang pasensya. Nakiusap siya kay Gaius na maghintay hanggang sa susunod na araw upang ilunsad ang kanyang pag-atake kapag ang anino ng mga puno ay natapat sa mga bag ng ginto. Sa oras na iyon, plano ng lalaki na kumbensihin ang kalahati ng hukbo na suportahan si Gaius. Sa kalaunan, kinumbinsi ni Julius ang kanyang ama na pumayag sa pakiusap ng lalaki. Lumalabas na ang lalaki ay hindi isang taksil ng Elfriden ngunit lihim na nagtatrabaho kay Ixil. Nag-aalala siya tungkol sa kapansin-pansing halaga ng ginto na maaaring mawala sa kanila kay Gaius, ngunit sinabi sa kanya ni Ixil na mayroong ilang karunungan sa pagbili ng oras gamit ang ginto, gaya ng binalak ni Suma. Gayunpaman, kung hindi sumipot si Suma sa tanghali, katapusan na nilang lahat. Habang ang mga lovebird na ito ay nasa hapunan, ipinatong ni KD ang kanyang ulo sa balikat ni Hal at sinabi sa kanya na kung malalampasan nila ang magaganap na digmaan, malalampasan nila ang anumang bagay. Sa kabila ng kanyang pagkamahiyain, sinabihan niya ito na bantayan siya sa lahat ng oras na tinitiyak ang kanyang kaligtasan sa buong digmaan. Kinaumagahan, sinusubukan pa rin ng Carmen's army na sirain ang fortress ngunit napagmasdan ni KD na ang mga kaaway ay nagpatibay ng isang bagong pormasayon. Magandang balita ito dahil nangangahulugan ito na sinusubukan nilang magkaroon ng isang mas direktang pakikipaglaban na higit sa kalamangan ng kanilang hukbo.
Sa kabilang banda, bumalik si Gaius at ang kanyang anak sa lugar kung saan nakipagkasundo sila sa lalaki, at nang makitang natugunan ang mga kondisyong sinang-ayunan niya, inutusan sila ni Gaius na umatake sa larangan ng digmaan. May bigla ang pagdagsa ng mga Wyvern na mabilis na tumungo sa fortress sa paraang naiisip ni Hal na sila ay mga reinforcement na darating para tulungan ang Carmine's army. Well, maraming nangyari behind the scenes, at nang gabi bago ito nangyari, narito ang nangyari sa Red City. Ang kanang kamay ni Castor ay dumating upang sabihin sa kanya na ang lungsod ay inilikas, at ang hukbong panghimpapawid ng ibang mga lupain ay naghahanap upang makipagsanib puwersa sa kanya. Ngunit hindi siya interesado dahil ayaw niyang ibahagi sa iba ang kaluwalhatian ng kanyang paghihimagsik. Gayunpaman, sinimulan niyang makita si Suma sa isang mas positibong liwanag, kahit nahuli na para sa kanya upang baguhin ang kanyang mga aksyon. Siya ay nag-aalala tungkol sa katotohanan na si Suma ay maaaring magkaroon ng isang sorpresang hakbang sa kanya dahil sa nakatagong kalikasan ng kanyang kinaroroonan sa sandaling ito. Habang nag-uusap pa rin sila, pumasok si Carla sa silid upang sabihin sa kanyang ama na nakita ang mga puwersa ni Suma. Ngunit nakakagulat na malaman na mayroon lamang isang barko na nakikita. Sa sandaling iyon, humiling si Suma ng isang FaceTime na tawag kay Castor, habang ang barko ay kinakaladkad patungo sa kastilyo ng Duke. Kaagad, nagsimula itong maglunsad ng mga cannonball patungo sa kastilyo, at humanga si Castor nang makitang nagawa ni Suma ang gayong makabagong galaw. Binibigyan ni Suma si Castor ng pagkakataon na sumali sa nanalong koponan, ngunit sinabi niyang hindi niya sisirain ang kanyang reputasyon sa isang kaiyahiyang paraan gaya ng pagsuko. Si Suma ay nagpaalam sa kanya, at sinabi ni Castor sa kanyang anak na patahimikin ang mga kanyan. Sa napakabilis na bilis, idinirekta ni Carla ang Air Force patungo sa barko ni Suma na may layuning mahuli ang isang buhay na si Suma. Nakarating sila sa isang kahangahangang pormasayon at umatake sa ship, ngunit nagulat ito sa kanilang mga pag-atake. Nalaman ng isa sa mga striker na hindi ganoon katibay ang mga gulong ng ship, kaya inutusan sila ni Carla na atakihin ito, bagamat nasa isip niya na huwag atakihin ang anumang bahagi ng barko na maaaring makasakit kay Prinsesa Liz. Sa wakas ay napigilan na nila ang pagpapaputok ng mga kanyon, ngunit pagdating nila doon, natatanggap nila ang pinakamalaking pagkabigla sa kanilang buhay. Walang kalaban na sundalo ang nakikita, tanging mga papay na kamay. Sa sandaling ito naunawaan ni Carla ang laro na ginagampanan ng ship ay isang distraction na malayo kay Suma, na patungo sa kanyang pangunahing target, si Castor. Nang makitang pumasok na si Suma sa kastilyo, nagulat si Castor at interesadong malaman kung paano nakalusot si Suma. Sinabi sa kanya ni Suma na nakakita siya ng mga lihim na daanan sa pamamagitan ng pagdaan sa mga blueprint ng pulang lungsod. Pagkatapos ng mga pagpapakilala, sinabi ni Castor kay Suma na mapagkakatiwalaan niya ang kanyang tapat na lingkod na si Tulman na mamuno sa Air Force sakaling matalo siya kay Suma. Dahil pinahahalagahan niya ang kanyang pag-aalaga sa kanyang mga tauhan, binibigyan ni Suma si Castor ng huling pagkakataon na sumuko, ngunit inilabas niya ang kanyang espada at sinabi sa kanya na ang mga tunay na lalaki ay hindi madaling umatras. Agad na humakbang si Aisha gamit ang kanyang espada at sinabihan si Suma na tumabi, ngunit kinukutya siya ni Castor sa pamamagitan ng paghiling sa kanya na harapin siya ng direkta kung siya ay tunay na bayani. Mabilis, inindayog ni Aisha ang kanyang talem gamit ang kanyang mas malaking espada. Iniiwasan niya ang pag-atake at tinawag siyang isang maliit na bata, ngunit sinabi niya sa kanya na siya ay nabubuhay sa loob ng mga dekada. Sa isang malakas na indayog, itinapon siya ni Aisha sa pader, at humanga si Castor sa kanyang brutal na lakas. Sinabi sa kanya ni Aisha na hindi niya iniisip ang pagiging isang mahina na babae hanggat nagtataglay siya ng lakas na kailangan para protektahan si Suma. Kaya, iniisip ni Castor kung gaano kahusay ang isang lalaking si Suma upang maging karapat-dapat sa antas ng katapatan. Biglang lumitaw si Liz mula sa kung saan, naglunsad ng isang sorpresang pag-atake sa prinsipe at ginamit ang kanyang mahika upang palibutan siya sa isang bitag ng yelo. Mabilis na nabasag ni Aisha ang yelo gamit ang kanyang espada, hinampid si Castor at ibinagsak siya sa lupa. Naawa ang prinsesa kay Castor, ngunit sinabi niya rito na masigasig siyang lumaban, at kahit natalo na siya, pinanatili pa rin niya ang kanyang pride. Tinanong niya si Liz kung mabuting hari si Suma, at sinabi nito sa kanya na mabuti ito sa kanya hanggang sa kaya niyang ipaglaban ang kanyang ama para sa kapakanan ni Suma.
Habang naririnig nila ang tunog ng pagsabog ng kanilang barkong pandigma, agad na inilagay ni Liz ang isang kwelyo ng alipin sa leeg ni Castor, na sinasabi sa kanya na kung maramdaman ng kwelyo na sinusubukan niyang saktan ang amo nito, na nagkataong si Suma, hihigpitan ito sa kanyang leeg, at mawawala ang kanyang ulo. Maya-maya, pumasok si Carla at natakot nang makita ang kanyang ama na nakahandusay sa sahig na may isang kwelyo ng alipin at agad na inilabas ang kanyang espada. Mabilis na binalaan siya ni Liz tungkol sa kwelyo at sinabi sa kanya na kung gumawa siya ng anumang kasamaan kay Suma, pagbabayaran ito ng kanyang ama ng kanyang buhay. Si Suma ay nagpatuloy sa kanyang pagtatapos ng bargain at pansamantalang hinirang si Tulman bilang general ng Air Force, ngunit sa ilalim ng utos ng kanilang hukbo. Handang maglingkod si Tulman, bagamat gusto niyang malaman kung ano ang mangyayari sa duke at sa kanyang anak na babae. Sinabi sa kanya ni Suma na susuriin niya ang kanilang kaso pagkatapos ng digmaan, ngunit hanggang matapos ito, kailangang tipunin ni Tulman ang puwersa upang ipahayag na sila ay nasa ilalim na ngayon ng bagong command bago pumunta kay Carmen. Sa kanilang pagbabalik, nagsimulang magsabi ng magagandang bagay si Liz tungkol kay Carla, na tinawag siyang mabuti at tapat na tao at ipinahiwatig sa katotohanan na maaaring mayroon siyang kaakit-akit na katawan sa ilalim ng pangit na baluti na suot niya. Nakuha ni Suma ang kanyang pahiwatig, na nauunawaan na pinangungunahan siya ni Liz upang iligtas ang buhay ni Carla at kunin siya bilang isang alipin, ngunit nababahala si Suma na mawalan ng tiwala ang mga tao sa pamamagitan ng pagpuna sa krimen ng paghihimagsik na ginawa ni Carla. Upang suportahan siya, sinabihan ni Carla si Liz na huwag magsumamo para sa kanyang buhay dahil pinadalhan sila ni Suma ng maraming liham upang baguhin ang kanilang isip ngunit tinanggihan nila ang mga ito. Bumalik sa Aiden's Fortress habang pinapanood ni na KD at Hal ang Air Force na papunta sa kanila. Nalaman agad ni KD na nanalo si Suma sa laban kay Castor. Inutusan ni Tulman ang puwersa na salakayin ang Cormines Castle ngunit iwasang atakihin ang mga lugar ng tirahan. Binati ni na Suma at Hal ang isa't isa sa pagiging matagumpay at pagsasakatuparan ng kanilang plano, bagamat pareho silang nahihirapan sa pakikitungo sa kanilang mga kaaway. Sa pagmamasid sa kanilang pag-uusap, nagulat si Carla nang makitang nakikipag-usap si Hal sa hari sa isang napaka-informal na paraan, at sinabi sa kanya ni Liz na si Suma ay talagang astag dito. Samantala, ang mga general ni Carmen ay nagdadala ng mga ulat tungkol sa mga pinsalang dulot ng mga pag-atake ng Air Force, at nagtatanong kung anong mga hakbang ang gagawin laban sa puwersang nagtaksil sa kanila. Matapos marinig na si Suma ay may ganap na kontrol sa kalangitan, nakita ni Carmen na ang kanyang mga tao ay karaniwang mga hostage sa puntong ito at napagtanto na siya ay natalo. Ang mga general ni Carmen, gayunpaman, ay hindi maaaring ibahagi ang parehong damdamin dahil ang army ay hindi nasaktan, at maaari pa rin nilang gamitin ang mga inosenteng sibilyan bilang mga kalasag ng tao habang sila ay nagtatago sa kastilyo. Ang mga makasariling mungkahing ito ay nagpagulat kay Carmen, at sa wakas ay nalutas na niya ang tunay na katangian ng mga general na pinoprotektahan niya. Nagulat siya sa pamamagitan ng paglalagay ng mga kwelyo ng alipin sa kanilang leeg kaya kailangan nilang magmakaawa kay Suma na iligtas ang kanilang buhay. Hiniling din ni Carmen sa kanyang kanang kamay na ilagay ang kwelyo ng alipin sa kanyang leeg at ipahayag ang kanyang kabuuang pagsuko kay Suma. Isang mensahe ang nakarating kay Suma na ang isang watawat ng kapayapaan ay itinaas sa Randall, at ang mga tapat na tagasunod ni Suma ay namangha nang makitang mabilis na natapos ang digmaan. Nakita si Carmen na may hawak na mamahaling bote ng alak na bigay sa kanya ni Haring Albert. Binalak niyang uminom nito ng kanyang sarili kapag ikakasal si Liz at sinabing pinahahalagahan niya ang regalo kaysa sa anumang bagay. Ngunit ngayon alam niya na maaaring siya ay mahuli at hindi na mabubuhay upang makita ang araw na iyon. Nang maputol ang kanyang pag-iisa, sumambulat ang isang taong lobo na may magandang balita, na sinasabing hindi sinasalakay ni Suma ang lungsod at dinala lamang niya ang hukbo ni Carmen kasama niya sa isang malayong destinasyon. Ito ay nakalulugod kay Carmen kaya itinaas niya ang kanyang bote bilang parangal kay Suma at Liz. Nalilito si Carla sa mga pangyayari, kaya humingi siya ng paliwanag kina Suma at Liz. Sinabi nila sa kanya na ang buong bagay ay binalak ni Duke Carmen. Sinabi sa kanya ni Suma na hindi niya kailanman nilayon na labanan ang Duke, ngunit ang tanging isa na sa simula ay nasa kanyang panig ay si Lady Ixil sa pamamagitan ng proxy ng relasyon ng kanyang apo kay Suma.
Sa kabila ng kanyang kawalan ng suporta para kay Suma, si Duque Carmen ay nakakagulat na nagkaroon ng kanyang sariling sikreto na planong ilantad at harapin ang mga tiwaling opisyal sa kanyang hukbo, kaya ito ay nagtrabaho para sa pangkalahatang kapakinabangan ng buong kaharian. Humingi si Suma ng tawad kay Carla dahil sa kasamaang palad ay hindi pinapasok ang kanyang ama sa lihim na plano, dahil sa takot na kapag ito ay lumabas ay mawawalan ng saysay ang sakripisyo ni Duque Carmen. Sinabi ni Carla na naiintindihan niya matapos marinig na inilagay ni Carmen ang kanyang buhay para mangyari ang lahat ng ito. Bumalik sa Altamira kasama si Gayos at ang kanyang mayabang na anak. Pinaplano nilang turuan ng leksyon ang lalaki kanina, ngunit may nakita silang umakyat sa pader, at nagulat si Gayos nang makitang ito ay si Lady Ixil. Pagkaraan ng ilang sandali, naisip niya na malamang na naroon siya sa buong oras at malapit na siyang makipag-ugnayan kay Suma. Mabilis na naunawaan ng kanyang anak na nagkaayos na sila at sinabihan niya ang kanyang ama na kailangan nilang umatras kaagad. Biglang, gumawa si Ixil ng portal na nagbo-broadcast kay Suma, habang inanunsyo niya na nanalo siya sa digmaang sibil at ngayon ay nasa ganap na kontrol ng lahat ng sandatahang lakas. Inilantad din ni Suma si Gayos para sa pagsasamantala sa conflict sa kanyang kalamangan sa pamamagitan ng pagsisikap na sakupin ang kontrol ng Altamira, habang nagpapatuloy ang mga labanan. Nagdeklara si Suma ng digmaan kay Gayos at sinabi sa kanya na ang hukbo ay patungo sa Amadania at Capital Van upang sunugin ang lungsod doon. Ang balita ay lumabas sa prinsesa ng Amadania na ang hukbo ng kanyang ama ay tinambangan sa kanilang pagbabalik upang ipagtanggol ang lungsod, at kalahati ng kanilang mga tauhan ay dinala ng hukbo. Si Julius at Gayos, gayunpaman, ay nakabawi ng karagdagang bilang ng mga sundalo mula sa mga nakapaligid na nayon. Ngunit sa oras na makarating sila sa kabisera ng lungsod, nasakop na ito ng Elfriden, itinaas ang kanilang mga bandila at mga banner kung saan-saan. Nang makita ito, lubos na nadismaya si Gayos habang iniisip niya na ang buong van ay nasakop na, ngunit nakita ng kanyang anak ang kastilyo at napansin na walang mga bandila ng Elfriden doon. Kaya inutusan niya silang tapusin ang mga hukbo ng kalaban. Gusto ni Suma ang gawaing nito dahil ang ibig sabihin ay magkakaroon ng head-on attack. Kaya inutusan niya ang hukbo na makipag-ugnayan sa kanila, at inutusan ni Ark ang kanyang mga tauhan na pumasok sa isang espesyal na pormasayon. Nagsisimula ang labanan, at ang mga magkasalungat na hukbo ay lumaban ng may labis na malupit na puwersa. Ngunit binago ni KD ang laban kapag ginamit niya ang kanyang mahiwagang kapangyarihan upang atakihin ang ilan sa mga kalaban, at naglunsad din ng isang sibat na apoy si Hal sa kalaban. Tungkol sa isang bagay, nag-aalala si Suma sa isang bagay at gustong malaman ni Carla kung ano ang labis na bumabagabag sa kanya, kaya sinabi ni Suma sa kanya na nararamdaman niya na kung talagang madyugo ang mga bagay, maaaring kailanganin niyang itapon ang kanyang pride at makiusap na iligtas ang buhay ng kanyang mga tauhan. Gayunpaman, napansin niya na kamakailan lamang ay mas kumikilos siya bilang isang hari, kahit na pakiramdam niya ay isa siyang duwag dahil sa hindi pagkagusto sa ideya ng pagdanak ng dugo. Sa pag-iisip na ito, napagpasyahan niya na kailangan niyang huminto sa pag-arte bilang isang pansamantalang hari at kunin ang posisyon ng ganap na itinalagang hari sa larangan ng digmaan. Napagtanto ni Gayos na nakagawa siya ng isang kakilakilabot na pagkakamali sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanyang mga pagod na sundalo sa digmaan. Kaya, sinabihan niya si Julius na tumakas na dahil natalo na sila. Kahit na nag-aalangan si Julius na umalis sa tabi ng kanyang ama, kalaunan ay tumakas siya sa larangan ng digmaan kasama ang isang grupo ng mga sundalo. Si Suma ay inalertuhan na si Gayos ay direktang susugod sa kanya kasama ang isang mas maliit na hukbo ng mga piling mandirigma kahit na ang pangunahing hukbo ay umatras. Pagkatapos ay sinabi niya kay Carla na i-reset niya ang kwelyo ng alipin ni Liz, at sinabi ang kanyang huling habilin, kung sakaling may mangyari sa kanya, ay si Liz ang susunod na pinuno ng kaharian. Tumanggi si Carla na sumuko sa ganoong kahilingan dahil maaari niyang hampasin si Gayos kung iuutos ito sa kanya ni Suma. Kaya, inutosan siya ni Suma, at umalis si Carla kaagad. Nakita ni Ark ang hukbo na papalapit at itinutok ang kanyang sibat kay Gayos. Kapag tinitigan niyang mabuti ang katawan, napagtanto niya na siya ay niloko at ito ay isang body double lamang. Si Carla, sa kabilang banda, ay mabilis na nakita si Gayos at inilunsad ang pambungad na pag-atake. Madali niyang depensahan ito, dahilan para ma-deadlock sila dahil pareho silang malakas.
Ngunit biglang, lumitaw ang puppet ni Suma mula sa kung saan at nataman si Gaius na medyo nakakatuwa sa kanya dahil hindi niya maintindihan kung paano siya matatalo ng isang Popeye. Sa sandaling iyon, sinabihan ni Suma si Carla na tumabi, at nang lumapit si Gaius sa kanya, kinokontrol ni Suma ang kanyang Popeye upang harangan ang pag-atake sa pamamagitan ng isang welga habang inutusan si Carla na sunugin ang Popeye. Nagkaroon ng malakas na pagsabog pagkatapos masunog si Gaius, at tumakbo si Suma para tingnan kung okay lang si Carla. Ngunit nagagalit siya na nasa larangan ng digmaan si Suma at inilantad ang kanyang sarili na pwedeng tapusin, na magdudulot ng labis na kalungkutan kay Liz. Nakakagulat, lumabas si Gaius mula sa apoy at sumusugod pa rin patungo kay Suma kahit na siya ay lubhang nasugatan sa kaninang pagsabog. Habang papalapit siya, maraming arrow ang inilunsad sa kanya, ngunit hindi nito napigilan ang paghagis ng kanyang espada kay Suma. Sa kabutihang palad, ang espada ay damapo lamang ng ilang pulgada mula kay Suma, at sa wakas ay sumuko si Gaius at bumagsak sa lupa. Humanga si Suma sa magiting na ipinakita ni Gaius at ng kanyang mga mandirigma, kaya sinabi niya na ang kanilang kwento ay dapat isama sa kanilang mga aklat ng kasaysayan. Si Prinsesa Rory ay binigyan ng malungkot na balita ng pagkasawi ng kanyang ama, kaya't siya ay nag-iisa at lumuha ng ilang luha upang magdalamhati sa kanyang ama. Kinabukasan, nalaman ni Liz na matagal nang pinaplano ni Suma na kunin ang ama Daniel, ngunit nagulat siya na nagawa niyang mabawasan ang mga nasawi sa borderline. Sinabi niya na pinayuhan siya ni Kaz na huwag ilikas ang mga taga-nayo na naninirahan sa borderline dahil sa takot na madaling malaman ng mga tropang Amadania ang susunod niyang gagawin. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na nagplano siya ng isang peking pag-atake ng mga nagninangas na halimaw upang takutin ang mga taga-nayon, upang kailanganin nilang umalis sa lugar ng hindi aktwal na gumagawa ng formal na paglikas. Ipinaalam ni Ark kay Suma na umalis si Rory sa lungsod kasama ang ministro ng pananalapi at ilang opisyal, at umalis si Julius kasama ang ilang mga sundalo patungo sa kanluran. Kaya, humihiling si Suma para sa ilang burokrate na akitin ang mga opisyal pabalik sa lupain dahil may kaugnayan sila sa pagpapaunlad ng Amadania. Susunod, iniulat ni Pancho na ang Amadania Treasury ay hindi nagtataglay ng sapat na nakaimbak na pagkain ngunit sa halip ay nagtataglay ng saganang armas. Dito, sinabi ni Suma na ibebenta ang mga armas habang ang pagkain ay magiging rasyon sa buong bansa hanggang sa maging matatag ang mga bagay-bagay. Kung wala pa ring sapat na pagkain para sa pangkalahatan, kailangan niyang ipadala ang ilan mula sa kanilang sariling kaharian bilang isang bagay na urgent. Ang isa pang opisyal ay nagulat na ang mga sundalong Amadania ay nasa mabuting kalooban, at ito ay magpapagaan sa pananakop ng iba pang mga lungsod ng kaharian. Ngunit sinabi ni Suma na hindi siya kukuha ng ibang lungsod dahil hindi pa siya handang harapin ang napakaraming problema mula sa imperyo. Sa katunayan, alam na niya na darating sila para sa kanya dahil sa paglabag sa kasunduan ng sangkatauhan na ginawa upang pag-isahin ang mga tao laban sa kaharian ng demonyo, sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihang militar upang makuha ang kabisera ng lungsod ng Van. Dahil ang Amadania ay lumagda sa kasunduan na iyon, ang imperyo ay maaaring gumawa ng matinding aksyon upang mabawi ito mula sa kanya. Nagtataka si Liz kung bakit hindi pa rin niya pinirmahan ang kasunduan matapos malaman kung ano ang mangyayari. Ngunit sinabi ni Suma sa kanya na ang deklarasyon ay may kasamang lihim na paghuli na maaaring magwasak sa imperyo sa hinaharap. Mula noong digmaan, napakaraming puot at negativity sa Elfriden Kingdom. Kaya iniisip ni Ark kung may pinlano si Suma para mabawasan ang tensyon. Nagkataon namang pinatawag ni Suma si Jonep at talagang napakaganda niya sa suot niyang Navy uniform. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na inanyayahan niya siya na isagawa ang susunod na yugto ng kanyang plano, isang proyekto na tinatawag na Laurey. Mamaya, isang newscaster ang nakita sa broadcast televised, at sinabi niyang magdadala siya ng mga balita tungkol sa mga pang-araw-araw na kaganapan na nagaganap sa kaharian ng Elfriden at sa mga paligid nito. Parang nag-organize si Suma ng ilang uri ng entertainment show, dahil si Asia ay nakasuot ng isang magandang damit na ginagawang medyo hindi siya komportable. Kapag lumitaw si Suma kasama niya sa screen, ang mga tao ng Amadania ay namangha nang makitang isang binata ang nakatalo kay Gaius. Ipinahayag ni Suma na nag-host sila ng unang musical show ng Elfriden. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang isang babae sa entablado. Siya ay nagpe-perform ng isang kanta ni Rosemar, at si Jonah ang susunod na taong magtatanghal.
Habang nagpe-perform si Jonah, hinayla ni Suma si Asia para sabihin sa kanya na nag-imbita siya ng surprise guest na susunod na kakanta sa stage pero gusto niyang bantayan siya ni Asia. Walang pag-aalinlangan, hinabog ni Asia ang kanyang dibdib para sabihing babantayan niya ito ng sarili niyang buhay. Inilayo naman ni Suma ang kanyang mukha matapos makita ang ginawang aksyon ni Asia. Talagang ikinatuwa ng mga tao ang pagtatanghal ni Jonah, at iniimbitahan ni Suma ang kanyang surprise guest na magtanghal. Ipinakilala niya siya bilang Teniente General Margarita ng Amadania na gaganap ng Amadania National Anthem. Nagulat ang mga tao, at nagkaroon ng panandaliang katahimikan. Ngunit sa sandaling magsimula siyang kumanta ng kanilang anthem, lahat sila ay nagpakita ng paggalang. Sa sandaling matapos siya, sinabi niya kay Suma na maaari na niyang kunin ang kanyang ulo. Gayunpaman, ginulat siya ni Suma sa pagsasabing wala siyang dahilan, at hindi siya makapaniwala dahil ang Amadonian Anthem ay karaniwang tungkol sa isang kanta tungkol sa pag-agaw sa kanilang ninakaw na lupa mula sa Elfriden. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Suma na ang Elfriden ay walang ganoong kalokohang batas laban sa mga awit ng ibang mga bansa, at ang isang magandang bansa ay malayang makakanta ng kahit anong kanta na gusto nila. Samantala, malapit nang magkatotoo ang hula ni Suma tungkol sa imperyo. Nasa unahan ng kasunduan ng sangkatauhan ang Grand Chaos Empire na pinamumunuan ng isang napakaganda at mabait na babae na tinatawag na Maria, na kilala rin bilang santo ng imperyo. Ngayon ay sinabi sa kanya ng kapatid na babae ni Maria na si Jean na siya ay patungo sa nabihag na lungsod ng Van, upang makipag-ayos kay Suma para sa pagpapalaya ng lungsod upang mapanatili nila ang prestihiyo ng imperyo. Pagkatapos ng kanyang kamakailang mga pananakop, bumalik si Suma sa maraming gawaing papel, at napagtanto ng ating bayani na mayroon siyang labis na mga pasanin kasunod ng kamakailang pagkuha ng Van. Gayunpaman, ang mabuting balita ay ang mga tao ng Van ay may bagong tuklas na interes sa pagbangon pagkatapos ng maraming taon ng pang-aapi. Nakikita ng digmaan na mula nang maagaw ang kapangyarihan mula sa kanyang ama, ang mga tao ay nagkaroon ng pakiramdam ng kalayaan tulad ng dati. Sigurado siyang hindi nila papayagan ang kanyang kapatid na magkaroon ng pagkakataon sa trono, at lahat ng ito ay salamat kay Suma dahil pagkatapos ng kanyang motivational speech sa broadcast device, itinakda niyang babaan ang buwis at dagdagan ang sirkulasyon ng mga kalakal. Gayunpaman, plano ni Roren na pagbayaran ni Suma ang ginawa nito sa kabisera at sa kanyang pamilya. Nalaman ni Suma na may hukbong patungo sa kanilang direksyon, kaya hinihiling niyang ma-update kung may dumating. Sa sandaling iyon, kasama niya si Pancho, na nagdadala sa kanya ng isang nakakaakit na halaman ng lili na may ilang mga hallucinatory effect, ngunit ang pinakamahalaga ay nagtataglay ng mga ugat ng lili na mga pagkain na may napakalaking halaga. Gayunpaman, upang anihin ang mga ugat, ginamit ng mga tao ang aradin na kilala sa hallucinatory effect ng halamang lili. Tinanong ni Suma kung may mga Orangin sa Amadania, at sinabi sa kanya ni Pancho na mayroon at nakipag-ugnayan na siya kay Tamoy para makipag-ayos sa mga Orangin, kung saan bibigyan sila ng mga bar aisles ng damo kapalit ng kanilang manpower at pag-aani ng mga ugat ng lili. Matapos ayusin ang lahat, naghahanda si Pancho ng ilang nilagang may ugat ng lili at inihain ito sa mga tao, na binibigyan din sila ng ilan upang maiuwi. Nang maglaon, nasa palengke sina Suma, Jonah, at Tamoy, at nagsusuot ng sombrero si Suma para itago ang kanyang pagkakakilanlan. Nang tumakbo si Tamoy upang mamili, hinayla siya ni Jonah palapit at hinawakan ang kanyang braso, tinitiyak sa kanya na protektado siya at ligtas kasama niya. Iminungkahi ni Jonah na mamili sila para sa kanyang ampon na nakababatang kapatid na si Tamoy, at nang makarating sila sa tindahan, sinabihan ni Suma ang babae na pumili kung ano ang gusto niya. Sinundan siya ni Jonah at pumili ng magagandang damit para sa kanya, ngunit pumili si Suma ng pangit na pares ng sapatos. Kaya't ang ministro ay gumagamit ng isang militar na pagkakatulad upang sabihin sa kanya na ang mga lalaki at babae ay magkaibang magkaunawaan. Nakuha ni Suma ang kanyang pahiwatig at iniwan ang lahat sa mga kamay ni Jonah. Tinanong ni Suma kung bakit kailangan niyang gumamit ng pagkakatulad ng militar, at sinabi niya na kamakailan lamang ay kinailangan niyang harapin ng isang kaakit-akit ngunit tusong maliit na dyablo, na alam nating lahat na prinsesa ng Amadanier. Pagkatapos mamili, nakita si Tamoy na nakasuot ng napakagandang damit at may bag na puno ng mas maraming damit kaysa sa kaya niyang dalhin. Natuwa si Tamoy at nagpapasalamat kay Suma sa Reg along binigay nito sa kanya kahit medyo pangit ang sapatos.
Nag-aalok din si Suma ng ladybug hairpin kay Jonah, at nataranta siya habang nagpasalamat sa kanya. Sinabihan siya ni Jonah na kumuha ng mga regalo para kay Liz at sa iba pa, at sinabi ni Suma sa kanya na mayroon siyang regalo para sa lahat. Sinabi rin niya sa kanya na laktawan ang mga formalidad at tawagan siya sa kanyang pangalan, kaya si Jonah ay sumandal sa kanya at tinawag siyang Daniel Padilla. Huminto sila sa isa sa mga stall para mamili ng pagkain, at si Tamoy ay nakatulog sa mga hita ni Suma. Pagkalipas ng ilang minuto, hinuhulaan ng isang newscaster na magiging maaraw ang panahon sa Elf Raiden at Van, na ginagawang perpektong panahon para sa kanila na maglaba. Biglang, isang boses ng babae mula sa likuran nila ang nagsabing nakakamangha na makita ang gemstone broadcast na ginagamit ng napakabago. Nang lumingon sila, nalaman nilang si Jin ito, pinuno ng militar ng imperyo. Nang makitang nadaig siya ng kanyang mga bantay, sinabi sa kanya ni Suma na tiyak na puno siya ng katapangan upang basta-basta na lang pumasok sa kanyang teritoryo. Humakbang si Jonah para protektahan si Suma, ngunit sinabi ni Jin na wala siyang ibig sabihin, at pumunta lang siya para kumpirmahin kung totoo ang lahat ng tsismis na narinig niya tungkol kay Suma. Sinabi niya sa kanya na narinig niya na si Suma ay isang matalinong pinuno na nagpabago sa sitwasyon ng ekonomiya ng isang bangkarotan na kaharian, na nag-isip ng pangmatagalang solusyon sa problema sa kakulangan sa pagkain sa pamamagitan ng paggamit ng malikhaing paraan upang maghanda ng mga masasarap na pagkain na karaniwang hindi gusto ng mga tao. Pagkatapos nito, sinabi niya na narinig din niya na siya ay may idol kay Daniel Padilla, sa kabila ng pagiging engaged sa anak na babae ng dating hari, at tinitipon pa rin ang pinakamagagandang babae ng kaharian gaya ni Andrea at lumikha ng isang royal interaction sa kanila. Hindi na nagulat si Jonah at napahadyadyok pa dahil narinig din niya ang parehong chismis. Ngunit ang ating pinakamamahal na bayani ay hindi makapagsalita nang malaman ang uri ng reputasyon na mayroon siya. Sinabi sa kanya ni Jin na kung mali ang mga chismis, hindi gagana ang kanyang plano dahil plano niyang gamitin ang kanyang magandang kapatid na babae upang makiusap sa kanya na palayain ang kaharian ng ama Daniel. Matapos marinig ang tungkol sa kanyang kahinaan para sa magagandang babae, nagulat si Suma na handa si Jin na gumamit ng isang taong nirerespeto gaya ng kanyang kapatid na babae, na kilala pa bilang banal ng imperyo, upang gawin ang gayong pagkilos. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Jin na ang kanyang kapatid na babae ay hindi gusto na tinatawag na isang santo dahil siya ay kahit ano maliban sa isang santo. Si Maria, gayunpaman, ay hindi iniisip ang kanyang titulo kung ito ay may kanais-nais na epekto sa mga kabataang lalaki tulad ni Suma. Pagkarinig nito, si Jonah ay nag-isip ng sarili niyang kalokohang pamagat ng kanta at tinanong si Suma kung ano ang tingin niya sa pangalan. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Jin kay Suma na siya ay isang nakakatuwang hari na talagang nakakasama ang kanyang mga opisyal, na sapat na katibayan na ang kanyang kaharian ay talagang matatag. Sinabi sa kanila ni Jin na para sa parehong dahilan, ang kanyang kapatid na si Maria ay tinatawag na isang santo, bagaman ang lahat ay nanatiling malusog na distansya mula sa kanya. Gayun din, si Maria ay lubos na namuhunan sa kanyang mga tungkulin na pantay-pantay ang pakikitungo niya sa lahat, at ito ang dahilan ng kanyang pagkakasangkot sa paghingi ng pagpapalaya sa ama Daniel dahil kung hindi, wala siyang mapapala sa pagtulong sa kanila. Sa palagay ni Jin ay astag ang bagay sa pagsasahimpapawid ng balita, kaya humingi siya ng pahintulot ni Suma na gumawa ng katulad na bagay sa kanyang bansa. Nagtataka siya kung paano siya nakagawa ng ganitong makabagong paraan para magamit ang gemstone broadcast, kaya sinabi ni Suma na ito ay talagang isang pangkaraniwang bagay sa mundo kung saan siya nagmula. Kaagad, yumuko si Jin kay Suma, humihingi ng paumanhin sa ngalan ng imperyo sa pagpapatawag sa kanya mula sa kanyang mundo. Sinabi sa kanya ni Suma na alam niya na ang imperyo ay hindi nangangailangan ng isang bayani, at siya ay pinatawag lamang upang magsilbi bilang isang sakripisyo ng tao sa ngalan ng Elf Raiden. Ang kaharian ng Elf Raiden ay hindi signatory sa mga sangkatauhan, ngunit kahit papaano ay nakinabang sila nito. Gayunpaman, dahil sa lumiliit na estado ng kanilang ekonomiya, hindi nila kayang mag-ambag ng kasing dami ng mga kalapit na kaharian. Kaya kinailangan nilang magpatawag ng bayani bilang sakripisyo sa mga demonyo para lang ipamukha sa kanila na seryoso talaga ang ginagawa nila. Sinabi ni Jin na hindi nila inaasahan na ang pagpapatawag ng bayani ay gagana, or para sa mga bagay na mapabuti para sa Elfren Kingdom. Ngunit pinatunayan ni Suma na mali sila.
Ngayon ang nais lamang gawin ni Suma ay protektahan ang kanyang bagong tuklas na pamilya, at umaasa siyang tatanggapin ni Jin ang kanyang jurisdiction sa lupain ng ama Daniel. Ngunit sinabi niya na mayroon din siyang pamilyang dapat protektahan, kaya sinabi sa kanya ni Suma na kailangan nilang makipag-ayos upang makarating sa isang kompromiso. Sinabi ni Jin na umaasa siyang dahan-dahanin siya nito at agad na tumalikod para umalis. Kahit papaano, parang hindi magiging kasing dali ng inaasahan ang tinatawag na negosasyon. Pagbalik nila sa kastilyo, excited na ipinakita ni Tamoy ang kanyang bagong damit, at binigay ni Suma kay Aisha ang lipstick na nakuha niya para sa kanya. Nasasabik si Aisha sa kanyang regalo at mas magiging babae siya sa paningin ng kanyang mahal na hari. Habang pinagmamasdan ni Liz ang lahat ng ito, nag-aapoy siya sa inggit hanggang sa bigyan siya ni Suma ng isang magandang kwintas na talagang maganda sa kanya. Habang pinapanood ni Suma ang pamilyang ito na nagbabahagi ng kagalakan at pagtawa, pinalalakas niya ang kanyang determinasyon na protektahan sila sa lahat ng bagay.